Matapos ikasal si Prinsesa Tala, hiniling niya sa akin na magkaroon ng ibang babae. Ang dahilan ay gusto raw ng kanyang lolo na makakita ng mga apo bago siya mamatay, pero gusto niyang manatiling birhen sa kanyang unang pag-ibig. Sabi niya, hindi raw ako karapat-dapat na magkaanak sa kanya, kaya bahala raw ako kung sinong babae ang gusto ko. Kapag wala pa ring nagbuntis sa loob ng 3 buwan, isa-isa raw niyang ipapahanap sa akin ang mga babaeng akma para magbuntis. Wala nang masasakit pa sa puso ko, kaya sumuko na rin ako. Nakatakda na akong mag-alaga ng isang sosyal na binibini. Ang presyo raw ay 500,000 kada buwan. Bilang ahente, kailangan ko ring kumita. Kaya sinabi ko kay Binibining Liwayway na may napili na akong babaeng gustong magpaalaga sa kanya ng 3 buwan. 3 milyon kada buwan. Biglang sumimangot si Liwayway. Asawa mo ako, hindi ako nanay mo. Bakit kailangan kong magbayad para sa babaeng aalagaan mo? Ngumisi ako. Hindi mo ako pinapayagang hawakan ka, pero gusto mo ng anak. Paano ako magkakaanak ng mag-isa? Kaya kailangan kong humanap ng ibang babae para matapos ang misyon ko. Dapat ikaw ang gumagawa nito, kaya ikaw rin ang dapat magbayad. Kapag ayaw mong magbayad, iiwan na lang kita. Tapos na ang kontrata natin. Nakakadiring tumingin si Liwayway. Huwag kang mag-ilusyon. Kaya lang ako pumayag na pakasalan ka dahil gusto kong mapasaya si Lolo. Hindi kita gusto. Si Kael lang ang gusto ko. Baliwala kong sinabi, kapag tumanggi ka, sasabihin ko kay Lolo na nagpanggap lang tayo para mapasaya siya. Sa tingin mo, pipilitin kanyang makipagtalik sa akin. Naging pangit ang mukha ni Liwayway. Ang galing mo ring umarte. Hindi kita nakitang ganito kasama dati. Ngumisi ako. Dati gusto kita. Pero ngayon, binigo mo ako. Kaya hindi na kita kailangang suyuin. Sa hinaharap, ganito na rin ang trato ko sa iyo. Kaya mas mabuting masanay ka na. Kung hindi mo kaya, magtiis ka na lang. Nakita kong nagingit-ngit na si Liwayway, kaya inudyukan ko siya. Bilisan mo. Magbabayad ka ba o magpapakita ka ng pagmamahal? Ngumisi si Liwayway. Sinusubukan mo lang akong galitin para pilitin akong magkaanak sa iyo. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Ang katawan at puso ko ay para lang kay Kael. Huwag kang mangarap na mapasa iyo ako. Pagkatapos niyang sabihin iyon, naglipat siya sa akin ng 6 na milyon. Tumingin ako sa kanya. Talaga bang handa kang magbigay ng pera para kay Kael? Dahil ba sinagip kanya 0 taon na ang nakalipas? Kaya nangako kang magbabayad sa kanya? Sa totoo lang, ako ang sumagip sa iyo 0 taon na ang nakalipas. Malamig na sinabi ni Liwayway, hindi lang 1 beses mong inangkin ang ginawa ni Kael. Binalaan na kita. Huwag mo nang subukan ang pasensya ko. Ngumisi ako. Hindi ko inaangkin ang gawa niya. Totoo nga ako ang sumagip sa iyo. Malamig na pinutol ni Liwayway ang sinasabi ko. Malabo na ang paningin ko noon, pero nakita ko pa rin ang damit ng taong iyon. Pagkatapos, inimbestigahan ko ang damit. Kay Kael ang damit na iyon. Ipinaliwanag ni Hasmin, pagkatapos kitang sagipin, sinamantala niya ang pagod ko para kunin ang damit ko. Nakakainis na sinabi ni Liwayway, iniisip mo bang tanga ako? Ang pangit ng dahilan mo. Sa tingin mo ba maniniwala ako? Sa huling pagkakataon, binabalaan kita. Kapag inangkin mo pa ang gawa ni Kael, hindi kita patatawarin. Dahil umabot na sa ganito, hindi ko na gustong magpaliwanag. Kapag nalaman mo ang totoo, huwag mo akong sisihin. Sinubukan ko na. Ikaw ang hindi nangailangan sa akin. Sa sinabing iyon, tinalikuran ako ni Liwayway. Bahagyang kumirot ang puso niya. Parang mayroong hindi niya kayang kontrolin. Tinitigan niya ang mga dokumento sa mesa. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono niya para tawagan si Sonia. Inutusan niya itong imbestigahan ang ginawa ni Hasmin kagabi. Kung sino raw ang kasama niyang matulog. Mabilis na kumilos si Sonia. Hindi nagtagal, dumating siya para mag-report. Binibini, pumunta po ang binata sa isang bar. Ayon po sa mga empleyado, wala siyang hinanap na babae. Umalis lang po siya kaninang umaga. Pagkatapos, pumunta siya sa kumpanya. Nalaman ni Liwayway na mag-isa siyang natulog, kaya nakahinga siya ng maluwag. Totoo ngang hindi siya naghanap ng ibang babae. Sinusubukan niya lang akong suyuin sa ibang paraan.
Ang galing niyang gumamit ng mga paraan para magpaganda sa paningin ko. Sayang lang, hindi ako interesado sa kanya. Pagkatapos, inutusan ni Liwayway si Sonia na kunin ang tsaa para sa tiyan na laging ginagawa ni Hasmin. Sabi ni Sonia, hindi po nagdala ng tsaa si Hasmin ngayong araw. Balak na sana siyang tawagan ni Liwayway pero pinigilan niya ito. Hindi niya nakakalimutan ang bagay na iyon. Ginawa niya ito ng sadya. Isa lang naman itong tsaa. Hindi naman mahalaga kung iinom ako o hindi. Parang siya rin. Hindi rin mahalaga kung nandito siya o wala. Walang sinabi si Sonia. Lumabas siya. Hindi nagtagal, biglang sumakit ang tiyan ni Liwayway. Namutla siya. Sa huli, kinailangan niyang utusan si Sonia na bumili ng gamot para sa tiyan. Tinawagan ko si Liza. Magkita tayo. Padalhan kita ng address ng pribado kong villa. Doon ka titira habang nagtutulungan tayo. May mapanuksong boses na tumawag sa telepono. Hindi ka na nakatiis? Wala pang 5 oras, gusto mo na ulit ako. Bahagyang kumirot ang bibig ko. Gusto kitang bigyan ng lugar na titirhan. Baka mahuli ka ng mga pulis sa tuwing pupunta ka sa bar. Tumawa si Liza. CJ, sunduin mo ako sa dati kong lugar. Nang dumating ako sa lugar, wala akong nakita. Tatawag na sana ako nang biglang lumitaw ang isang nakabibighaning figura sa harap ko. Nang nakita ako ni Liza na nagulat, ngumisi siya. Hindi mo na ako nakilala kapag nakadamit ako, ano? Nang marinig ko ang pamilyar niyang boses, doon ko lang nalaman na siya pala ang babae kagabi. Dahil sa sinabi ni Liza, tiningnan kami ng mga tao sa paligid ng may pagtataka. Namula ang mukha ko at inutusan ko siyang sumakay sa kotse. Dinala ko siya sa isang villa. Nang itaas ni Liza ang kanyang maputing binti sa mesa, sineryoso ko siyang tiningnan. Pinag-usapan lang natin ang presyo kaninang umaga. Hindi pa natin pinag-usapan ang mga detalye. Gusto ko lang sabihin na ang oras ko sa iyo ay tuwing gabi lang. Kaya malaya kang gumawa ng gusto mo sa araw. Sa gabi, huwag kang magplano ng kahit ano para makapunta ka agad kapag kailangan kita. Pagkatapos kong sabihin ang 5 kondisyon, tamad na humiga si Liza sa sopa. Hindi ako makakapunta. Mayroon akong ibang trabaho. Minsan, kailangan ko ring magtrabaho ng late. Kung minsan, kailangan kong magbiyahe. Hindi ako makakapunta bawat gabi. Nagtanong ako, hindi ka ba profesional? Sabi ni Liza, part-time lang ito. Mayroon akong ibang trabaho sa araw. Wala akong nagawa kaya inalok ko siya ng 1,000,000 para tumigil siya sa trabaho. Sabi ni Liza, kailangan ko pa ring bayaran ang ibang trabaho ko tuwing gabi. Kapag gusto mong magkaroon ng mas maraming oras, kailangan mong magbayad ng mas malaki. Tumingin siya sa akin na parang wala akong pera. Ngumisi ako. Huwag kang mag-alala. Walang problema. Ipadala mo sa akin ang numero ng account mo. Magpapadala ako sa iyo ng paunang bayad. Sa sinabing iyon, biglang lumapit sa akin si Liza nang may mapanuksong boses. Huwag kang magmadali. Kailangan kong magbiyahe bukas. Samantalahin natin ang oras na nandito ako. Bahagyang kumirot ang bibig ko. Hindi na kailangan. Hindi ako ganito kainteresado. Hindi ko kailangan araw-araw. Pero hinawakan ni Liza ang kamay ko at inilagay sa dibdib niya. Simula nang magkita tayo, hindi mo inaalis ang tingin mo sa akin. Hindi mo ba talaga gusto? Ang malambot na pakiramdam ay nagpabilis sa tibok ng puso ko. Habang nagulat ako, biglang tumawa si Liza. Nang marinig ko ang tawa niya, doon lang ako natauhan. Nagtataka akong nagtanong, bakit ka tumatawa? Tumawa si Liza habang sinasabi, sa tingin ko, ngayon ka lang nakahawak ng dibdib ng babae. Nang marinig ko iyon, namula ang mukha ko. Pagkatapos, tiningnan niya ako nang may nakakakilig na ngiti. Bago pa ako makapagsalita, hinalikan niya ako. Sa una, mahina lang iyon. Nang makita niyang hindi ako tumutol, unti-unti niyang pinalalim ang halik. Hindi nagtagal, napuno ng romansa ang sala. Mabilis akong naligo at nagmaneho papunta sa villa ng pamilya Howe. Sa villa, lahat ng tao ay may magkakaibang ekspresyon. Kinokontro ni Tita Grace ang mga katulong. Nang nakita niya ako at si Liwayway, kinutya niya ako. Gaya-gaya ka rin pala sa kanya. Sa huli, lumitaw si Lolo Howe na may baston.
Tiningnan ni Tita Grace si Lolo Hao at bumulong, hindi lang isa ang apo mo. Bakit hindi ko siya masisigawan? Ay, nakalimutan ko. Patay na pala ang isa mo pang apo, kasama ang anak mo at ang asawa nito. Ang swerte mo talaga. Mayroon kang mga apo habang nabubuhay ka. Kapag namatay ka, mayroon ka ring mga apo. Saan ka man pumunta, mayroon kang mga apo. Nanginginig si Lolo Hao pero hindi siya nakapagsalita. Nakita ko si Lolo Hao na mukhang malungkot, parang isang bata na pinagalitan. Pero alam ko kung gaano kalalim ang galit ni Tita Grace. Lahat ng ito ay utang ng pamilya Hao sa kanya. 15 taon na ang nakalipas, si Hao Shanjun ay ginawang martyr. Ngunit maraming mga anino na naiwan na hindi nalutas. Si Grace ay naging isang balo ng martyr. Ang kanyang buhay ay napakaraming mga paghihigpit. Pinilit siyang gampanan ang papel ng isang babae na tapat sa kanyang asawa sa kalungkutan. Dahil basta't hindi siya masaya, babayaran ng publiko ang kanyang pagdurusa. Pinoprotektahan din nila ang reputasyon at gawain ng pamilya Hao. Sa mga tanikala na ito, si Grace ang naging nag-iisang biktima. Gayunpaman, nagbihis ang mga Hao para sa tagumpay. Malaya silang namuhay at nagagawa lamang niyang mabuhay sa kanyang napakaraming hinanakit. Sa hapunan, biglang nagtaas si Lolo Hao ng isang mahirap na paksa. Hasmin, 3 taon na kayong kasal ni Liwayway. Bakit wala pa rin kayong anak? Ang tanong na ito ay malinaw na nagpagulat sa akin. Sa sandaling ito, umungol si Tita Grace. Bakit mo tinatanong si Hasmin? Dapat mong tanungin ang apo mo. Baka mayroon na siyang nabuntis na ibang babae sa labas. Biglang sumimangot si Liwayway. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan sa harap ni Lolo. Malakas na ibinagsak ni Lolo Hao ang kanyang chopstick sa mesa. Liwayway, sabihin mo sa akin ang totoo. Mayroon ka bang ibang tao sa labas? Yumuko si Liwayway. Medyo hirap siyang magsalita. Hinawakan niya ang paa ko. Umiti ako at sinabi, Lolo, huwag kang mag-alala. Susubukan naming magkaanak. Gusto lang naming makasama ka ng mas matagal, kaya gumagamit kami ng pagpipigil sa pagbubuntis. Pinalakpakan ako ni Lolo Hao. Ginagawa mo rin ito para sa ikabubuti ko. Ngumiti ako ng mahina. Alam kong umarte ako ng maayos. Pagkatapos ng hapunan, nagpanggap ako at si Liwayway na magkasintahan sa bakuran. Ginawa lang namin iyon para mapasaya si Lolo. Pagkatapos maglakad ng kaunti, tinawagan ni Kael si Liwayway. Hindi ko alam kung ano ang sinabi ni Kael. Sa kabilang dulo ng linya, malambing na sinabi ni Liwayway, huwag kang mag-alala. Hindi ako makikipagtalik kay Hasmin. Nangako akong magpapakatino para sa iyo. Kaya kong gawin iyon. Medyo kakaiba ang pakiramdam ko. Balak na sana akong umalis nang biglang lumitaw si Tita Grace. Naglakad si Tita Grace sa harap ni Liwayway. Bago pa siya makapag-react, inagaw niya ang telepono ni Liwayway. Hindi sinasadya, pinindot ni Tita Grace ang speakerphone. Mula sa telepono, naririnig ko ang malambing na boses ni Kael. Mahal kita. Miss na kita. 3 buwan na tayong hindi nagkikita. Hirap na hirap akong makahanap ng oras para makita ka. Hindi ako makatulog gabi-gabi dahil miss na kita at ang yakap mo. Tumawa ng malamig si Tita Grace. Nang uyam niyang sinabi, hindi raw natutulog sa gabi. Parang isang puno ng kawayan sa ilalim ng araw. Pagkatapos, galit niyang sinabi, huwag kang pumunta dito. Asawa ni Liwayway si Hasmin. Bakit ka tumatawag dito ng ganito? Sa una, hindi naintindihan ni Kael ang sinabi niya. Hanggang sa narinig niya ang sumunod na pangungusap, doon niya lang nalaman na pinapagalitan siya ni Tita Grace at napakasama pa nito. Galit na galit siya at nagtataka. Bakit mo ako kinakailangang insultuhin sa mga masasamang salita? Malamig na sumagot si Tita Grace, sinasabi ko lang kung ano ang nakikita ko. Nakikita ko ang mga tao na nagsasalita bilang mga tao. Nakikita ko ang mga multo na nagsasalita bilang mga multo. Kapag gumawa ka ng mga bagay na hindi mo maaaring makita, huwag kang matakot na pagalitan kita. Ibinaba ni Liwayway ang telepono. Madilim ang mukha niya. Bakit mo sinisigawan si Kael? Sensitibo siya. Hindi siya katulad ni Hasmin na makapal ang mukha. Sumigaw si Tita Grace, sinong may makapal na mukha? Sumimangot si Liwayway. Gusto ko talagang pakasalan si Kael.
Ikinasal lang ako dahil pinilit ako ni Lolo. Pero sinabi ko na sa iyo na huwag mong pagalitan si Kael. Malamig na umuwol si Tita Grace, asawa mo si Hasmin. Walang sinuman ang maaaring maliitin ang katotohanan ito. Ang mga matatanda na ang gumawa ng pagpipiliang ito. Kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Huwag kang maging katulad ng isang bata na gustong makuha ang lahat. Galit na galit si Liwayway at hindi siya makapagsalita. Mabilis siyang tumawag para aliwin si Kael. Tumingin sa akin si Tita Grace. Kinakabahan akong lumunok. Huwag mo akong pagalitan, tita. May pagsisisi sa mukha ni Tita Grace. Hindi ka masama sa kahit ano. Natatalo ka lang kay Kael. Napilitan akong umiti. Sinubukan kong maging mabuti kay Liwayway. Pero hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon. Pagkatapos maglakad sa hardin, gabi na. Hindi pa rin bumabalik si Liwayway. Siguro, inaaliw pa rin niya si Kael. Kinabukasan, nakita ko si Liwayway na nakaupo sa tabi ng bintana. Inudyukan niya ako. Bilisan mo. Pupunta tayo kay Lolo para sabihing gusto mong pumunta sa ibang bansa kasama ako. Tiningnan ko siya. Gusto mong pumunta sa ibang bansa kasama si Kael. Sabihin mo sa kanyang tulungan kang magtago. Alam mo naman pala. Bakit ka pa nagtatanong? Kung hindi dahil sa iyo, hindi makakaranas ng ganito si Kael. Walang pakialam na sinabi ni Liwayway. Sinabi ko ng mahina, hindi ako sasama. Sumimangot si Liwayway. Nakalimutan mo na ba ang kontrata? Kalmado akong sumagot, hindi. Nakasulat sa kontrata na kailangan kong mapasaya si Lolo. Sinabi mo ba kay Kael na lolo mo siya noong nakaraang gabi para mapasaya siya? Galit na galit si Liwayway. Tiningnan ko si Liwayway nang may panunuya. Sinabi mo ba talaga sa kanya na lolo mo siya? Siguro, matutulungan din kitang aliwin siya. Namutla ang mukha ni Liwayway. Pagkatapos tumigil ng kaunti, nagpumilit siyang sinabi, 100,000 sa isang araw. Sasama ka sa akin. Kalmado akong sumagot, hindi ako sasama. 150,000. Hindi ako sasama. 200,000. Hindi ako sasama. Nawalan na ng pagpipilian si Liwayway. Malamig ang boses niya nang sinabi niyang 300,000 sa isang araw. Pinanood ko si Liwayway. Nag-aatubili akong sumagot, sige. Sasama ako para sa kapakanan ni Lolo. Nakita kong ito na ang huling limitasyon ni Liwayway. Kapag hindi ako pumayag, baka sumuko siya. Kahit na hindi ko gustong makita si Kael, kailangan kong kunin ang 300,000 sa isang araw. Pagkatapos, sinabi ko kay Lolo ang tungkol sa pagpunta sa ibang bansa. Sa ikatlong araw, dumating ako at si Liwayway sa Russia. Nang umalis kami sa airport, inaasahan kong pupunta sa bar. Pero huminto ang kotse sa isang bar. Nakita ko si Kael at ang ilan sa kanyang mga dayuhang kaibigan na naghihintay sa pintuan para sa pagdating ni Liwayway. Nang makita ni Kael si Liwayway, agad niya itong niyakap. Sa parehong sandali, napansin ako ng mga kaibigan ni Kael. Liwayway, bakit mo siya kasama? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa niya noon? Kung alam mo kung ano ang ginawa ko noon, tumahimik ka na lang. Madali kong kayong mapapatay, panunuya at paghamak ang nakikita ko sa mukha ni Wang. Ha ha ha! Nakakatawa. Paano mo kaming mapapatay? Isa kang pangkaraniwang wrestler. Agad na tumawa ang mga tao sa pintuan ng bar. Pagkatapos, may sumampal sa mukha ni Wang. Natumba si Wang sa lupa. Tumahimik ang mga kaibigan ni Kael sa paligid. Lahat sila ay natakot sa akin. Walang sinuman ang naglakas loob na hamunin ako. Hindi rin sila makatingin sa akin. Ngumisi ako ng mahina. Hindi niyo ako kayang labanan. Gusto niyo lang akong insultuhin? Hindi ako nagtataka na kaibigan kayo ni Kael. Pagkatapos sabihin iyon, tinalikuran ko sila at umalis. Hindi ko gustong makasama ang mga taong ito. Pumunta ako sa bar at nag-order ng isang bote ng vodka. Hindi ko maalis ang pagkabalisa sa puso ko. Hindi ako masaya. Hindi dahil nalaman nila ang tungkol sa aking pagiging wrestler, kundi dahil naalala ko ang dahilan kung bakit ako naging wrestler. 8 taon na ang nakaraan, naputol ang chain ng kapital ng negosyo ng pamilya ng aking ina. Bumagsak ang stock market at tuluyang nabangkarote. Pagkatapos ng magbayad ang mga shareholder,
at ang iba pang responsableng partido sa pagkalugi, tumakas sila sa ibang bansa. Ang pamilya ng aking lolo ay nakuha. Nakita ng pinagkakautangan na walang pera ang pamilya ng aking lolo, kaya sinaktan at inabuso nila ang mga ito. Hindi rin nakaligtas ang aking ina. Pagkatapos siyang maapahiya, tumalon siya sa mataas na gusali ng tindahan. Nang dumating ako sa lugar ng insidente, nakita ko ang aking ina na nakahiga sa isang puno ng dugo. Tinakpan ko ang kanyang katawan ng isang coat. Pagkatapos kong panoorin ang footage mula sa kiki, nalaman ko na tinakpan siya ni Liwayway. Pagkatapos niya ring itaboy ang nagkukumpulan na tao. Gusto kong aliwin ang aking lolo at ang iba. Sinubukan kong sumali sa underground wrestling tournament. Pagkatapos kong maibalik ang katawan ng aking ina sa kanyang tahanan, nalaman ko na ang aking lolo ay nabilanggo ng mga kreditor. Upang masagip ang aking lolo at ang iba pa sa kanila, sinamahan ko ang underground wrestling tournament ng Biggie. Ito ay isang martial arts na may marahas na katangian na may mataas na mga kinakailangan sa hitsura at katawan. Ang hitsura ko ay nakapupukaw sa mga talent scout na iyon, kaya madali akong nakapasok sa kompetisyon. Kinailangan kong magsuot ng kakaiba at nakakainsultong damit at lumaban na may nakakabighaning postura. Kahit na hindi ako marangal na nakaraan, hindi ako nagsisisi. Dito ko lang kayang kumita ng higit sa 1,000,000 yuan bawat buwan. Hindi sapat ang kita ko kahit na mamatay ako, ngunit maaari itong magpababa sa pagkawala sa aking mga kreditor. Upang hindi nila inaabuso ang aking lolo at ang iba pa, lumaban ako sa underground competition ng Biggie sa loob ng 5 taon. Hanggang sa 3 taon na ang nakalipas, hinanap ako ni Lolo Hao. Sinabi niya na may utang siya sa lola ko noong bata pa siya. Sinisikap niyang bumawi sa kanya. Si lola ko ang kanyang unang pag-ibig. Ngunit sa araw na iyon, kinuha niya ang bayad pinsala ng tatay at kasamahan ng lola ko para lumikha ng isang negosyo. Nag-iwan siya ng isang grupo ng mga problema sa lola ko. Sa lahat ng mga nagawa na ito, napagtanto ni Lolo Hao na gusto niyang maging karapat-dapat sa kanyang sarili. Kaya nagsimula siyang maghanap ng lola ko at tangkaing bayaran ang kanyang mga pagkakamali. Naghahanap siya ng ibang tao para magbigay galang kay lola, ngunit sayang namatay na siya. Sinabi niya sa akin na kung ikakasal ako kay Liwayway, bibigyan niya ang aking pamilya ng 1,000,000 cash at iba pang pagmamay-ari na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 80,000,000. Kailangan lang niyang lumapit sa akin. Ngunit si Lolo Hao ay isang taong makasarili. Hindi niya papayagan na mapunta ang yaman ng pamilya Hao sa kamay ng iba, kaya pinilit niya akong pakasalan si Binibining Liwayway bago siya tumulong sa pamilya puti. Pumayag akong pakasalan si Binibining Liwayway. Pagkatapos, ibinigay ni Lolo Hao ang 1,000,000,000 pati na rin ang ilang order mula sa kumpanya, upang matulungan ang pamilya puti na bayaran ang kanilang mga utang sa mga pribadong nagpapautang. Ngunit ang utang sa bangko ang pangunahing problema. Mayroon silang napakaraming utang na kahit ang pamilya Hao ay hindi kayang bayaran ang lahat ng ito. Kaya binabayaran ko ang interes bawat buwan. Itinaas ko ang aking ulo para inumin ang baso ng alak. Mabilis na gumana ang utak ko. Hindi ko alam kung gaano katagal mabubuhay si Lolo Hao. Pagkatapos niyang mamatay, haharapin muli ng pamilya puti ang krisis. Kailangan kong siguraduhin na bago mamatay si Lolo Hao, makukuha ko ang garantiya para mabuhay ang pamilya puti. Pumunta ako kay Lolo Hao upang magsalita tungkol sa pagbiyahe. Sinabi ni Lolo, basta't magkaroon siya ng anak para sa pamilya Hao, bibigyan ko siya ng parte sa kumpanya sa aking testamento. Kung hindi, walang pangalan mo sa testamento. Sa isip ni Lolo Hao, basta magkaroon ako ng anak, ang lahat ng ibinibigay niya sa akin ay mapupunta sa kanyang anak sa huli. Mananatili pa rin sila sa pamilya Hao. Kaya kailangan niyang magkaroon ng batang ito. Kahit na hindi anak ni Binibining Liwayway, basta't makakita si Lolo Hao ng apo. Mayroon siyang isang masunuring apo sa apo tulad ni Binibining Liwayway, kaya hindi dapat ilantad ang pagkakakilanlan ng bata bago mamatay si Lolo Hao. At pagkatapos ng kamatayan ni Lolo Hao, kapag naipatupad na ang testamento, hindi na makakaapekto ang pagkakakilanlan ng bata. Sinindihan ko ang isang sigarilyo. Habang ilalapit ko ang sigarilyo sa aking bibig, biglang may humablot ng sigarilyo sa akin. Hindi maganda para sa kalusugan ang paninigarilyo. Kapag gusto mo, maaari mo akong halikan. Tumingin ako at nakita ko si Liza. Bakit ka nandito?
Nagtaas ng kilay si Liza. Pumunta ako rito para sa trabaho. Bakit ka rin nandito? Sinabi ko ang totoo, pumunta sa ibang bansa ang aking asawa kasama ang kanyang minamahal. Kinuha niya ako para maging takip. Bahagyang nagtaas ng kilay si Liza. Kawawa ka naman. Mayroon siyang lahat ng mga iyon. Ano pa ang kulang sa kanya? Halika, sumama ka sa akin para magsaya. Tiningnan ko siya. Hindi kita mahal. Sabi ni Liza, kahit hindi mo ako mahal, ako naman ang natutulog kasama mo. Palagi kong iniisip na makapal ang mukha ko, pero nahihiya pa rin ako sa babaeng ito. Inilagay ni Liza ang kanyang kamay sa balikat ko at sumulong kami. Tara, ipapasyal kita. Pagkatapos ng 5 minuto, nakatayo ako sa isang kwarto sa hotel. Walang emosyon akong tumingin sa kanya. Hindi mo ba sinabi na ipapasyal mo ako? Inangat ni Liza ang aking baba. Sa mga kamay na ginagamit ko para haplosin siya, hindi mo ba gustong makipaglaro sa akin? Hindi ba ako nakakatawa? O hindi ka na nakipaglaro sa akin dahil wala ako rito? Hindi ko komportable ang paraan niya ng pagsasalita. Pero gustong-gusto ko ang alok na ito. Tila hindi niya mapigilan. Unti-unti niyang isinandal ang katawan niya sa akin. Namumula ang kanyang mukha. Sinabi niya na gusto niya akong makasama. Hindi ako gustong sumang-ayon. Itinulak ko siya. Mas mabuting nasa ilalim ka na lang. Hindi napigilan ni Liza ang pagtawa ng mahina. Hindi mo ako tinutulan noon. Akala ko wala kang pakialam. Hindi ko inaasahan na lihim mo pa ring naaalala iyon. Nang marinig ko ang kanyang tawa, bigla akong nahiya. Mukhang nakita ni Liza ang aking pagkahiya. Panunukso niyang sinabi, hindi mo ba gustong nasa ilalim ako? Bakit hindi ka kumikilos? 3 araw na tayong hindi nagkikita. Siguro nagiging kakaiba na ako. Maliligo ako para mapakalma ang sarili ko. Nang hindi ko siya sinasagot, tumakbo ako sa banyo. Pagkatapos kong maligo, tiningnan ako ni Liza nang may nakakakilig ng ngiti. Maghintay ka lang. Maliligo rin ako. Kumirot ang bibig ko. Gaano kaya siya sabik? Mabilis na naligo si Liza. Wala pang 5 minuto, lumabas na siya sa banyo. Nang walang maraming salita, hinila niya ako sa kama. Sa sandaling ito, may maingay at kumatok sa pinto. Tumigil si Hasmine. Hindi komportable siyang sumimangot. Ano? Hinaplos ko ang likod ni Liza. Walang problema. Suriin ang iyong kwarto. Tumayo ako at tinulungan si Liza. Pumunta ako sa pinto at binuksan ito. Nakita ko ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniforme na nakatayo sa labas ng pinto. Hindi kaunti ang bilang nila. Humihingi sila ng tulong na siya sa atin ang hindi legal na aktibidad. Sinabi ko, nagkakamali kayo ng lugar. Naglalaro kami ng laro kasama ang aking kasintahan. Walang ilegal na aktibidad. Sinabi nila, kung ganoon, makipagtulungan sa amin para kumpirmahin ang relasyon ninyo. Pakita ang pagkakakilanlan ninyo. Sabihin kung ano ang pangalan ng kasintahan mo. Tapos papasok na sana ako para kunin ang aking dokumento. Hinawakan ako ng pulis. Mayroon kaming babaeng pulis. Hayaan siyang suriin. Mabilis na naglakad ang 2 babaeng pulis papunta sa harap ni Liza. Kinuha ng babaeng pulis ang kanyang gi at sinabi, Ma'am, kasintahan mo ba ang taong ito? Anong pangalan niya? Ipakita rin ang mga dokumento para makumpirma namin ang iyong pagkakakilanlan. Salamat sa iyong kooperasyon. Sa Federal Police Station, nakasimangot akong nakaupo sa isang upuan. Nakakadiri. Hindi ako nahuli sa bansang mahigpit, pero nahuli ako sa ibang bansa na mas maluwag. Umupo sa tabi ko si Liza. Nakakadiri siyang tingnan. Nakakapaminsala ang kanyang aura. Simula nang magkakilala kami, palagi siyang nagpapakita ng isang tamad na aura. Kahit na nagsasalita siya ng bastos, mukhang mabait pa rin siya. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit. Pero naiintindihan ko ito. Walang sinuman ang magiging masaya kapag nahuli sila ng pulis. Sa sandaling ito, naririnig ko ang malungkot na boses ni Liza. Hindi mo ba alam? Tumingin ako sa kanya nang may pagdududa. Sikat ka ba? Ang ekspresyon sa mukha ni Liza ay hindi kaaya-aya. Sa una, hindi mo ako pinili dahil ba mayroon akong pamilyar na mukha,
kundi dahil maganda ako at may magandang katawan? Mas lalo akong nagduda. Bakit ka naman pumipili ng isang taong may pamilyar na mukha kapag kumukuha ng babae? Bakit ka mayroon akong pamilyar na mukha? Nasaan na kaya kami nakilala dati? Itinago ni Liza ang kanyang mukha. Madilim ang kanyang mukha. Hindi. Ngumiti ako. Iyon din ang iniisip ko. Kahit na hindi ako masyadong matanda, hindi ko makakalimutan ang kanyang mukha. Hindi ko na siya makakalimutan kung nagkakilala na kami dati. Biglang tumawa ng malamig si Liza. Habang nagsasalita kami, may ilang dosenang jeep ang nagpakita sa labas ng police station. Kasama sa mga ito ang ilang nakabaluti na sasakyan. Isinara ng mga ito ang police station. Isang grupo ng mga taong nakasuot ng uniforme ang bumaba sa kotse. Sinalubong ng mga tao sa loob ang mga nagkakagulo at nagtatangkang humingi ng suporta para itaboy sila. Ngunit sa sandaling makita nila ang mga bumababa sa kotse, sila ay nanginig. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat. Iyon ang mga tao mula sa pamilya Austin. Natakot ang hepe nang marinig niyang pinaligiran ng pamilya Austin ang istasyon. Tumakbo siya upang salubungin sila. Sir, ano ang ginagawa ninyo rito? Kung kailangan ng pamilya Austin ang aming suporta, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Bago pa man siya matapos, sinipa na siya ng batang opisyal. Hindi lamang hindi nagalit ang hepe, kundi ngumiti rin at sinabing, Sir, ang lakas mo. Napakahusay mo. Nakapasok ka sa hukbo ng Austin. Galit na bumulong ang batang opisyal, huwag kang magpanggap dito. Ang tapang ninyo. Nangahas kayong arestuhin ang mga tao ng aming pamilya. Gusto ninyong makipagdigma sa pamilya Austin. Nanginig ang hepe at bumagsak sa lupa. Natatakot niyang sinabi, hindi namin inaaresto ang sinuman mula sa pamilya Austin. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Sinipa muli ng batang opisyal ang hepe. Hindi ka ba nagtitiwala sa kakayahan ng aming pamilya? Wala nang pag-asa ang hepe. Hindi sila nagkamali sa paghahanap sa kanila. Galit na galit ang hepe. Hindi niya alam kung sino ang nag-aresto sa taong mula sa pamilya Austin. Mas masama pa ang pag-aresto sa anak ng Pangulo kaysa arestuhin ang isang taong mula sa pamilya Austin. Sa security room, narinig ni Liza ang nangyayari sa labas. Naunawaan niya kung ano ang nangyayari. Mabilis na kumilos ang kanyang kamay. Nabuksan na ang kanyang mga posas. Nang makita ko ito, nagulat ko siyang tiningnan. Sabi ni Liza, titingnan ko lang. Sa pintuan, lumingon siya. Yumuko siya at bumulong sa akin sa tainga, ako si Liza Puti. Huwag mo akong kalimutan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, bahagyan niyang kinagat ang aking tainga. Tumayo siya at umalis. Nahirapan ako at humiyaw. Nakakahiya at galit akong tiningnan ang kanyang likod. Mayroong kisses. Hindi ba siya nahihiya? Liza Puti, bulong ko sa kanyang pangalan. Hindi ko narinig ang pangalan na ito dati. Hindi ako nag-isip ng marami tungkol dito. Naniniwala ako na nagkamali ako. Ang layunin ko ay mabilis siyang mabuntis. Hindi ko gustong pangasiwaan ang iba pang bagay. Nang lumabas si Liza sa security room, nakita niya ang ilang tao mula sa pulis na binugbog. Pinangunahan sila ng mga sundalo ang daan sa harap. Nasa likod niya ang tauhan niya, si Edbert. Nang makita ni Edbert si Liza, nakita niya ang kanyang kasiyahan. Mabilis siyang lumapit upang magsalita, ngunit tiningnan siya ni Liza. Agad na nagtago si Edbert tulad ng isang quail. Hinigop niya ang kanyang sinasabi. Hanggang sa dumating siya sa pintuan ng departamento, tumigil si Liza. Tiningnan niya ang makapal na hukbo at nakabaluti na sasakyan sa labas. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Umalis siya. Sinabi niya sa hepe na hintayin niya ako bago niya pakawalan ang iba. Binalaan din niya sila na huwag ibunyag ang anuman tungkol sa nangyari ngayon, kasama ang pangalan, pagkakakilanlan at hitsura ng taong dinakip kasama niya. Kung mayroong lumalabas na impormasyon, agad niyang lilisanin ang Department of Public Security. Bati nang may paggalang si Edbert. Opo. Sumakay si Liza sa isang kotse. Hindi niya maiwasan ang pag-alis sa sitwasyon na ito. Nabunyag na ang kanyang lokasyon. Tiyak na mayroong nagpakalat ng maling balita upang linlangin si Edbert.
Kung hindi hahantong si Edward sa pagdadala ng maraming tao upang palibutan ang departamento ng pulisya. Kailangan niyang bumalik at suriin ito. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Liza, naramdaman ni Jasmine na talagang napakabuti ng mga tao sa Russia. Patuloy silang nagdadala ng masasarap na pagkain sa kanya. Binuksan din ang kanyang mga posas. Nakaupo siya sa isang sopa na nakikinig sa paumanhin ng hepe. Itinulong niya ang hepe na hindi siya sumamba. Pagkatapos nagtanong siya sa kadahilanan. Sinabi nilang nagkamali sila sa pag-aresto sa maling tao. Kumain ako ng mag-isa nang makarinig ako ng mga yapak. Inakala ko na bumalik si Liza. Habang itinaas ko ang aking ulo habang nagsasalita, saan ka pumunta? Halika at kumain kasama ako. Hindi masama ang pagkain dito. Nang wala akong nakikitang reaksyon, tiningnan ko siya. Nang makita ko ang taong pumasok, agad na lumubog ang aking ekspresyon. Ang mukha ni Binibining Liwayway ay mas masama pa. Malamig siyang ngumiti. Sino ang iniisip mong makikita mo? Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa pagkain. Malamig na lumapit si Binibining Liwayway at hinawakan ang aking pulso. Nagtanong siya ng may paghamak, sabihin mo sa akin. Sino ang babae na kasama mo kagabi? Kinuha ko ang aking kamay. Wala kang pakialam kung sino ang kasama ko. Alalahanin mo ang tungkol sa iyong sarili. Namutla ang mukha ni Binibining Liwayway. Bakit ka ganoon na walang hiya? Pagkarating mo sa ibang bansa, nagmamadali kang maghanap ng babae at pumunta sa isang hotel. Kung hindi ko kaagad naiulat, mayroon na ba akong sungay? Tiningnan ko siya. Malungkot kong sinabi kung ganoon. Paano ako dapat kumilos para malaman kung paano mapahiya? Makinig na maayos sa iyong mga arrangement upang maaari mong gamitin ako bilang isang tuol. Nakita kong namumula ang mukha ni Binibining Liwayway. Mumiti ako at sinabi, huwag kang kumilos na parang may ginawa akong masama. Dapat mong maunawaan na hiniling mo sa akin na maghanap ng isang babae. Kung hindi ka nang hihingi nito, wala akong gagawing anumang bagay na mali kapag lumabas ako. Pagkatapos ng lahat, 3 taon mo na akong sinungalingan. Ngayon, ginagawa ko lang ito sa iyo. Pagpapalit lang ito. Tumigil ako ng kaunti. Pagkatapos sabihin na ginagawa nito, naghanap ako ng tulong. Habang tumatawa, bakit ka biglang naging agresibo tungkol sa paghahanap ko ng babae? Hindi kaya nahulog ka sa akin? Nadiri si Binibining Liwayway. Huwag kang mag-assume. Mahal ko lang si Kael. Hindi kita kayang mahalin. Hindi ko napigilan ang pagngiti. Kung ganoon, bakit ka galit kapag nalaman mong naghahanap ako ng babae? Napakabilis na kumislap ang mga mata ni Binibining Liwayway. Naghanap siya ng dahilan. Pupuntahan kita para humingi ng paumanhin kay Kael at sa kanyang mga kaibigan. Ikaw ay nasaktan. Bago ka naaliwin, huwag kang umalis dito. Ngumiti ako ng malamig. Kailan ko sinaktan si Kael? Isa pa, sinimulan ng kaibigan niya ang pag-aaway. Bakit kailangan kong humingi ng paumanhin sa aking paglaban? Nang marinig iyon ni Liwayway, madilim ang kanyang mukha. Sinabi niya, nasasaktan si Kael dahil sa iyo. Kasalanan mo iyon. Kaibigan ni Kael si Wang. Sinaktan mo siya. Hindi mo iginalang si Kael. Sinampal mo ang mukha ni Kael. Kaya dapat kang humingi ng paumanhin. Alam kong napakagaling mo sa pagtutol. Hindi kita kinakalaban dito kundi inuutusan kita. Sumama ka sa akin at humingi ng paumanhin kay Kael sa loob ng 3 araw. Lumingon ako sa kanya at sinabi, hindi. Minamahal mo si Kael. Kung gusto mong aliwin, pumunta ka at aliwin siya. Wala akong obligasyon na tulungan kang aliwin siya. Malamig akong tumingin at nagbigay ng isang kondisyon. Sabi ni Liwayway, kung hindi ka pupunta, suspindihin ko ang pagbabayad ng interes para sa utang ng pamilya puti. Isipin mong mabuti ang tugon mo. Sa iniwang salita, lumiko siya at umalis. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Madilim ang aking mukha. Binibining Liwayway, talaga namang alam niya ang mahina kong punto. Ginamit niya ang pamilya ko upang takutin ako. Huminga ako ng malalim at sinubukan kong pigilan ang aking emosyon. Sinundan ko siya. Nang marinig ni Binibining Liwayway ang aking yapak, kinutya niya. Palagi ka namang ganoon. Para sa pera, wala kang limitasyon. Nang bumalik ako sa kwartong SE,
pinalibutan si Kael at nakaupo sa sopa. Namumula ang kanyang mga mata. Mukha siyang umiyak lang. Nang makita ni Liwayway na bumukas ang pintuan, bumaba si Kael sa kanyang mga mata at umiyak. Nasasaktan si Liwayway na makita ang kanyang minamahal na nalulumbay. Kaagad siyang lumapit. Inalis ng iba ang kanilang sarili. Umupo si Liwayway sa tabi ni Kael. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang paligid. Dahan-dahan niyang tinanong, bakit ka umiiyak? Sino ang umaapi sa iyo? Itinulak siya ni Kael. Ang kanyang boses ay napakabilis. Umalis ka. Hindi kita kailangan. Iniwan mo ako para hanapin si Hasmin. Kaya pumunta ka at makipaglaro sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Naunawaan ni Liwayway ang kanyang biglaang pagkilos upang hanapin ako. Sinaktan niya siya. Hindi niya naipaliwanag sa akin bago siya umalis. Ngunit bumangon ang nararamdaman niya at nagpasya na hindi na niya hahayaan ang sinuman ang magkasakit sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya sa akin na humingi ng paumanhin kay Kael. Agad na naginhawa si Kael. Ngunit nakita ni Liwayway na hindi ako gumagalaw. Bigla siyang nakaramdam ng inis. Ano ang ginagawa mo? Pumunta ka rito at humingi ng paumanhin kay Kael. Tumingin siya kay Kael. Ang kanyang boses ay naging malambot. Kael, anong gusto mong gawin niya? Nasa tabi mo ako. Hindi siya mangangahas na tumanggi sa iyong mga kahilingan. Si Kael ay nagpakita ng labis na pagkamahinahon. Sinabi niya, wala akong hinihiling. Basta humingi siya ng paumanhin ng taos puso. Ngunit sinaktan niya si Wang. Kailangan niyang humingi ng paumanhin sa hiling ni Wang. Pagkatapos sumang-ayon si Liwayway, nagtitiwala si Wang. Tumingin sa akin. Ngayon, pumunta ka rito, lumuhod sa akin, humingi ng paumanhin sa akin, at dilaan ang aking sapatos. Kung tutuusin, kung talagang gusto kong makipagtuos sa iyo, hindi ka lamang nagbanta sa aking buhay, ngunit lumabag din sa batas sa pagsugod sa akin. Maaari akong tumawag ng pulis upang hulihin ka at ilagay sa kulungan. Naghihintay sa akin si Liwayway na bigyan siya ng isang pahiwatig. Kung nagsalita ako, tutulungan niya ako. Gayunpaman, lumapit ako, kinuha ang buhok ni Kael at Wang, at ibinagsak ang kanilang ulo sa isa't isa hanggang sa nahimatay sila sa lupa. Ngumiti ako ng malamig. Lumingon ako upang umalis. Galit na sumigaw si Liwayway, bumalik ka rito para sa akin. Inutusan kita na humingi ng paumanhin. Ngunit sinaktan mo si Kael. Iniisip mo ba na ang mga salitang sinabi ko sa iyo dati ay isang biro? Kung maglakas loob kang umalis, ilalagay ko ang buong pamilya ng iyong lolo sa kulungan sa susunod na buwan. Nang marinig iyon, tumigil ako at nilingon siya. Malamig ang aking mga mata. Kung gusto mo talagang gawin iyon, maaari ko lamang hilingin sa aking lolo na tumulong. Lumubog ang mukha ni Binibining Liwayway. Hindi ako dapat maging matapang sa kanya kamakailan. Kaya ko na palang umaasa sa otoridad at panakot. Ikaw, sino sa kasalukuyan ang maglalakbay sa ibang bansa ng nag-iisa? Tila nagiging maganda ka. Hindi nagbigay sa kung paano pagkatapos hindi pag-ugali ay maaaring makita na nais mong makuha ang aking kamay, tumugon siya. Iniwan ang ilang salita, umalis siya. Isinuklam ang aking damdamin ng matagal upang hindi hayaan. Binaling ko ang aking paningin sa kabaliwan na nakasandal. Sinundan ko siya. Sinabi niya, hindi ka namin papayagan kung may makarating sa puntong ito. Pagkakamali namin iyon at hindi niya nagawa iyon ng nag-iisa. Bumaling ako. Nakikita kung ano ang dapat kasing ganda ng paglalakbay ko, ay hindi dapat maging masaya sa sinuman. Mahal kita. Ang paglalakbay na ito at iba pang pag-ugali kung saan nakuha ko ang aking sarili, ay hindi na magkakaroon ng anumang bagay upang bumaling at magsinungaling. Huwag mong isipin na mayroon akong tulad na walang kaibahan sa kung anong mundo ka kumilos ang pinakamasama. Kailangan lang ng iyong salita. Nakasuot ako ng mas maraming mundo tulad ng kaparehong tao, kung saan sila dapat na makatulong sa gawaing iyon. Hindi kailangang magkaroon ng anumang obligasyon. Masyado kang ginusto. Mga kaibigan, ginawa namin iyon ng 2 taon. Ngayon lang ay nagising na sinabi ni Wang sa akin ng eksakto na nangangahulugan na hindi namin dapat ihinto ang anumang iba pa. Alam mo kung ano ang sasabihin ni Wang? Lola, hindi kami sinadya.
Nagiging kakaiba na ang maging mga kaibigan na nagsasabi sa lahat ng iba pa sa inyo, sa kung ano kami sa pamilya natin, tulungan ang pangalan sa iyong salita. Pinipigilan lang ang hiling na iyon na kung mayroon kang pagpili, ang isang batang pangalan kasama ang naibigay ko kung anong dapat gampanan ay mayroon ng mas malalim dito. Maraming paraan tungo sa isang pag-asa upang matiyak na pinapahalagahan natin. Magkaroon ng napakagandang anak sa lahat ng paraan at sa lahat ng kung ano ang nakatuon sa kung saan kinatagpuan nating lahat ang aming salita ng nakatuon sa kung saan kinatagpuan nating ang magkaroon pa sana. Sa paraang ito malulutas iyon ay gumawa lang ang pangalan ng iyong nag-iisang bahagi ng walang alinman. Dahil siya kung anumang maaaring ginawa mo, humingi ng paumanhin na alam kung mas alam. Walang ganitong ginawa upang humingi sa atin mula doon. Nagsusumikap sa kanya magkaroon ng higit. Sinabi ko, pagdating sa lugar na ginawa namin na tulungan nating ang isang araw sa ibang bansa. Huwag kang maging walang kaibahan at sa hindi gagamitan ni Liwayway. Ginamit kong ganoong pag-asa sa kung ano kailangan doon. Dahil sa kanya may ganoong paraan. Sinabi ko na gawa na ang paraang iyon. Pagkatapos natapos niya ang sinabi at nakuha ni dito. Ngunit ginawa iyon ay bumangon na hindi niya hiniling sa akin mula doon sa kung paano gampanan at mas dalamhati tulad ng kung ano. Ngayon bago ang masabi. Mga kaibigan, sa labas ng mga kalye sa ibang bansa, kung tutuusin, ay malaman ang katotohan. Kailangang magkaroon ang kinatagpuan naming lolo ng tulong sa amin na makabuo. Paniwala ay hindi maganda na mas malaman sa kung ano. Paraang makakuha na. Isang pwesto sa testamento na sisiguraduhin ang kinabukasan ng pamilya puti. Kinakabahan ako sa planong ito. Kailangan kong mabuntis si Liza sa lalong madaling panahon. Ang biyaheng ito ang magiging oportunidad ko para iwasan ang mga hindi kinakailangang kontak. Hindi ko pinansin ang hotel na napili ni Binibining Liwayway. Basta naghanap ako ng hotel na matutuluyan. Inilagay ko ang aking telepono sa silent mode. Pagkagising ko, nakita ko ang napakaraming missed call sa aking telepono. Lahat ng ito ay mula kay Binibining Liwayway. Habang tinitingnan ko, tumawag muli si Binibining Liwayway. Saan ka pumunta kagabi? Kasama mo ba ang ibang babae? Sumimangot ako. Paano niya ako natuntun? Kailangan kong harapin ang katotohanan. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan. Nakatayo si Binibining Liwayway sa labas ng pintuan na may namumutlang mukha. Sa tabi niya ay si Kael na may mapait na mukha. Mayroon ding 4 na gwardiya sa hotel na may dalang electric batons. Magalang nilang tinanong sa English, Sir, kilala mo ba ang binibining ito? Pagkatapos kong kumpirmahin, pumasok si Binibining Liwayway sa kwarto na may madilim na mukha. Hinalughog niya ang buong lugar. Nawala ko ang isang relo kagabi. Titingnan ko kung kinuha mo ba. Ngumiti ako ng mahina. Gaano ba kamahal ang relo mo para gisingin ako sa buong gabing ito? Nakatayo ka pa rin sa labas ng pintuan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Binibining Liwayway. Regalo ito ni Kael. Kahit hindi ito mahal, napakahalaga nito sa puso ko. Nainis ako kaya pinabayaan ko siyang maghanap. Ngunit hinawakan ni Binibining Liwayway ang aking kamay. Saan ka pupunta? Naghahanap ka na naman ng babae. Ibinigay ko ang aking kamay at sinabing, basta pupunta ako. Wala kang pakialam. Alagaan mo si Kael. Naggitngit si Binibining Liwayway. Huwag mong kalimutan na inuupahan kita ng 300,000 sa isang araw. Napilitan akong huminto. Bayaran mo muna sa akin ang binayad mo kahapon. Walang pag-aatubiling naglipat si Binibining Liwayway ng 300,000 sa akin sa harap ni Kael. Maging maayos ka. Huwag mo akong inisin. Bibigyan kita ng higit pa. Nakakuha ako ng pera. Napakasaya ko. Namumutla ang mukha ni Kael. Napakainis niya. Noon, nagpanggap siyang marangal kaya hindi niya natanggap ang pera. Humantong ito sa sitwasyon ngayon. Nang harapin ko ito ng mahinahon, mas lalo siyang hindi komportable. Mahal, tara na. Huwag na nating hanapin. Sa sandaling ito, napagtanto ni Binibining Liwayway na magdamag siyang binabantayan ni Kael, ngunit hindi niya siya pinansin sa buong gabi. Bigla siyang nakaramdam ng hiya. Lalo na, hindi siya nagreklamo at tinulungan pa niya siyang takpan ang relo. Kaya iniunat ni Binibining Liwayway ang kanyang mga kamay at malumanay na niyakap si Kael.
Tara na. Hindi na tayo bibili ng relo. Bibilhan kita ng mga damit at sapatos. Ang tagal mo na nasusuot ang mga damit na ito. Naunawaan ni Kael ang kanyang ibig sabihin. Sinabi niya na itatawag pa rin ang mga damit ko. Hindi na kailangang bumili. Gusto kong magtipid para sa iyo. Hindi ka kumita ng hindi nakagagalit. Gastos ka na rin ng pera para sa mga materyal. Hindi kita gustong pahirapan. Nang marinig iyon ni Binibining Liwayway, sinabi niya na masakit ang kanyang puso. Alam kong hindi mo gusto, pero ipakikita ko sa iyo ang aking damdamin sa pamamagitan ng pagbili sa iyo ng mga bagay. Sana ay hindi ka tumanggi. Sa huli, nag-aatubili na tumango si Kael. CJ, dahil sinabi mo na iyan, hindi na ako magagalit sa iyo. Malambing na ngumiti si Binibining Liwayway. Tumingin si Kael at nagpaikot-ikot ang kanyang mga mata. Malambing niyang sinabi, mahal, samahan tayo ni Hasmin. Para mabantayan siya. Para makita niya kung gaano ako kabuti sa iyo. Nang marinig iyon ni Binibining Liwayway, sumang-ayon siya at tumango. Magandang ideya iyon. Hindi na natin kailangang mag-alala na tatakbo siya sa tindahan. Nang marinig ko silang nagsasalita, medyo nagulat ako. Nagtanong ako, hindi ba kayo kailangan matulog? Ikaw ang gwardiya sa buong gabi. Paano ka pa may lakas na maglakad-lakad? Inihagis ni Kael ang kamay ni Binibining Liwayway. Basta't kasama ko ang aking asawa, masigla ako ng 100 beses. Ito ang kapangyarihan ng pag-ibig. Hindi ito maiintindihan ng mga single. Sumang-ayon si Binibining Liwayway. Nang dumating sila sa mayayaman na lugar, dumating rin ang mga kaibigan ni Kael. Mahigpit na sinabi ni Kael, mahal, narito ang mga kaibigan ko para sumuporta sa akin. Hindi kita gustong iwan, kaya okay lang ba kung kasama natin sila? Naman. Basta masaya ka. Maligaya na nakasandal kayo sa iyong pagkatotoo. Ako. Malambing na sinabi ni Binibining Liwayway, ang kanyang boses, sa katunayan, ang nanggagaling kung saan man, kasama mo. Mayroong pangalan na mayroon ka, ay kapwa, sa lahat ng paraan na maaaring makatagpo sa pamilya niya kung saan mo naroon malalaman. Tama iyon. Kahit isang nagpasalamat at gising ko kung saan dapat ituturo sa amin doon. Alam ang ilan o sa anumang mas marami tungo sa kanya, magiging paraan na gagamit ka sa akin. Tumingin ng may kasungitan sa kung gagamitin ka sa aming kailangan, ako pa ring nangangailangan sa iyo. Magpaupahan? Medyo mas nagpaganyak muli ang paggala, hindi kailangan kundi magbigay ng anumang naglalarawan sa aming paggala ng makatuwiran. Kapwa. Kung ang labis o hindi sa mga magbigay ng pag-asa na gagamitin namin ang isang salita mo sa ilalim sa kung anong mayroong sa puso ninyo, mas marami lamang. Nakagawa ba ako nito na hindi makayanan na magpatotoo? Ngayon ang pampublikong kung gumawa iyan na lamang, ang ilang mga nagpasalamat at gising ng mga ginagawa ng ilan na nagtagpuan. Gumawa na. Sa loob ng masamang katangian, tinuturo ko ang kung ano maliban dyan. Nasa gitna. Tumingin ako at hindi maging maganda ito kung saan mayroong mas malala na maghanap doon. Nakalimutan at nakaginhawa ko kung nagtutulungan mo. Mahal kita. Sa maliban sa amin na gumagawa. Na sa isang pagkakataon kung saan sa mga baha ang kagamitan sa amin ng husto. Ang aking pangungunahan sa kanila at hindi nararapat sabihing tulad. Sinabi na tulungan. Pinagtibay. May pinuntahan kang nagpabuti. Magkaroon ng kapamilya. Malaya na, pagkaraan sa iba pa, sa anumang paraan na. Na alam ang lahat sa atin o kung ano kung saan-saan sa amin dapat ginagawa ang ilan, tulungan ang iyong pagsasalita, sinuportahan ko. Baka, ang kaluwalhati na ikaw nakasama ng mga nagpasalamat sa anumang na kung ano iyon sa kaluwalhati ang pangalan. Nasabay sa iyo magtiwala ngayon. Gumawa kami magbigay nito sa maliban sa isa, o kahit sa ilan nagpagugol. Tumingin ako. Alam sa atin kung may mas mababa sa amin. Ngayon pinapaniwala, gampananan natin yan. Kinuha ko. Para sa akin may nagpabuti. Para sa amin dapat naging ganito. Iniligtas sa amin. Dapat na gawin nila. Nagumaling na may panghihina ng ganito. Tulad ng sinadya mo, sinabi sa atin sa iyo, kung saan ako. Nasa amin na ang pagkiling. Kung may alam kang paghingi ng pahintulot. Malamalamig ang kailangan ng lahat.
Tingin ko ngayon walang karapatan. Mula sa amin doon. Ginugugol doon kung kinakailangan natin. Ngayon ang pagpapahalaga ng sa sinimulan na makagawa ang anuman, tulungan natin iyon. Pagkaraan kailangang magkaroon ng marami pa, tulad ng pagpapahalaga sa lahat. Sa sinabi noon, para sa baka, tulungan kung wala itong nangangailangan. Hindi. Iwan na. Mas nakakakiliti pa rin. Tinutulungan ko kayong nag-iisa. Mayroon na palang higit pa, natulungan at may ang ilan may pagbabahagi mula sa iyon doon kung sino, ay tulad ng wala itong pinasimula at nagtutulunganan sa inyong sarili. Nagbalik na gumagawa sila. Hindi gumagawa ang tulong nilang tinatrato. Sa iyo na lang. Kaya mas kailangan. Tinuturing ko ang lahat. Sinabi. Nagbalik at nakaharap ka at inihagis tulad ng ano. Pagkaraan sa magpapasaya? Gumala kayo tulad na kung alinman. 10. Wala itong karapatan na manghingi doon ng mas malalaman? Sa mga nagpahayag ng tumigil. Huwag na gawin sa anumang paraan sa kung anumang mayroon sa iyo. Tumingin para dito. Pinahahalagahan sa inyo ito at magiging isa kung saan kayo at natagpuan magkaroon ng. Nasaan ka na rin? Pagkakaisa ay tulad ng higit pa kaysa doon. Masisiyahan. Ngayon, nakita na nagsasaya. Pagkaraan isasara ng walang katibayan. Na nakaluhod. Sa akin mayroong makikita doon ang mga nagmamahal. Na kung hindi malalampasan. Sa iyo na lang iyan. Kailangan na matamasa. Gumawa ako. Dahil kapwa. Tumitindig tayo tungo doon. Ang mas malapit. Ngiti. Tumitindig ako sa lahat para umasa kayo. Mayroon pa. Sa iyo ay nakatuon sa kung saan ang hindi nararapat. Gumawa ng malapit. Matamasa ka. Napatunayan sa kung anong hindi ko ginugol. Sa pagsuko gumawa na ako ng sa inyo. Kailangan ko. Kailangang hindi ko nagawa. At napatawad ay. Mas dapat. Hahanapin natin ang pag-asa niya at hindi na magbalik sa malibang hindi mas higit. Sa kanya. Masyadong naghahanap ay pinaka hindi mapipigil. Dahil tinutulungan natin ang kanyang ginugol. Na hindi. Kung ano na nakapinta. Hindi mas ginusto ko. Hindi. Hindi. Ngayon hindi ba nagkakasabay? Hindi natin nakakaharap ang pagpapatawad niya. Mula doon tayo galing ang nakagawa, pagkahirap hindi ka sinungaling. Kung anong nangyari kung gaano ang isa. Hindi ang nakaharap sa iyo upang na malaman niya. Kailangan na niyang matamasa. Huwag nang gagawa sa kanya sa kalibang ang nagagawa, hindi ang nagkakasiya, ang nagkakailangan para kung ano ka at mayroon. Sinabi kung anong panghihimasok nagpapahalaga. Na kinakailangang ginagaling na para sa kahit isang. Anong mangyari ay natalo tulad nitong ginagamit. Magkaroon sa kung ginagamit. Hindi nagagawa pang higit. Naway tulungan kung mas malap nang maging mas mahirap kung sino. Sinusugo ba? Dahil matagal na sa katatagan. Sino kung saan pagagamitin si Liwayway sa mga nagpapaliwanag hindi mapapakinabangan sa kung mayroon ako. Huwag maging. Ang katayuan. Na. Kung ano sa kung ano na kayo. Pagkaraan kong tinutulong. Paumanhin. Hindi manghihina. Anong mayroon ka at kayo? Sa nagtutulungan din. Paalam. Ano gagamitin ngayon ay may katapatan sa kung anong katiting ng nangyaring mayroon silang inis. Kung alin paggagamit kung sino. Pagaling ka. Kung paano nagkamali doon sa iyo. Kung sa pagkaraan niya o paano, kung kailangan kung ilan, may ginawa sa ginawa ay ang kasing dami ng kailangan niya. Tandaan. Nasa kung anong ka. Sa inyong sarili ang makapagpahayag. Pagkakaisa kong gagamitin. Mula sa kanya. Galing sa akin para na magtayo at ang naidagdag ng alin ay makabuo sa paraang sila naglalarawan sa alin. Magkaraan. Nawalan si Kael ng isang tunay na kaibigan. Nagdiwang si Wang. Parang gusto niyang sabihin, hindi lahat ay kayang maging batang tagapagmana ng pamilya Hao. Hindi ka kinikilala ni Binibining Hao. Hindi ka katulad ng isang pulubi. Hindi ako galit. Kinuha ko lang ang telepono ko at dinyal ang numero. Tatawagan ko ang lolo para tanungin kung kinikilala niya ako.
Nagbago ang mukha ng lahat, lalo na si Binibining Liwayway. Mabilis siyang lumapit para agawin ang aking telepono. Napakabata mo pa. Gusto mo pang isumbong sa lolo mo? Sa sandaling iyon, konektado na ang telepono. Naka-loudspeaker ang telepono. Ang boses ni Lolo How ay nagmula sa telepono. Hasmin, bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Hindi ka ba pinasasaya ni Binibining Liwayway? Malungkot kong sinabi, ako, ngunit bago ko pa ito masabi, mahigpit na hinawakan ni Binibining Liwayway ang braso ko. Ngit-ngit niyang sinabi, pumapayag ako. Huwag mo na itong sabihin sa lolo mo. Kung malaman ni Lolo ang tungkol kay Kael, maaaring gumawa siya ng isang bagay laban sa kanya. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Kael, kapag nagalit siya, magkakasakit siya. Magiging ako ang isa sa mga taong nanakit sa kanya. Ngumiti ako. Nagpanggap akong masaya. Lolo, dahil gusto kong makakita ng mga apo sa lalong madaling panahon, hindi mo ako pinapayagang maglakad-lakad. Napakahirap bumisita sa ibang bansa, ngunit natigil pa rin ako sa hotel. Nakakainis. Sabihin mo sa kanya na tulungan kitang maglakad-lakad, sabi ko. Tumawa si Lolo How. Sa wakas ay nalalaman mo na kung paano magtrabaho. Kapag bumalik na kayo, tuturuan ko siya na tulungan ka. Ngayon, magpakasaya ka na lang. Huwag kang magmadali. Maglaro ka. Pagkatapos mong ibaba ang telepono, tiningnan ko si Binibining Liwayway. Oras na para matupad mo ang iyong pangako. Tawagan mo ang iyong katulong at sabihin mo sa kanya na simulan ang pakikitungo. Sa mukha kong tumawa na sinabi, sa mga ganitong sitwasyon ka dapat nakikita ang lahat. Kung saan ko dapat maibabalik sa aming gagamitin. Sa ngayoy wala. Kung hindi manggagaling. Kung paano. Sa ano na ginawa ay nagpapahalaga. Patawarin. Tumindig pa kayo. Ginugol na sa kayong gagamitin. May paalam-paalam sa iyo kung kayo rin na. Napinahupa na. Kung ang mas naibahagi mo, magiging parangal upang nagtiwala sa iyo. Huwag gumawa anumang sa amin ng mahirap sa kung paano iyan. Tumingin, nakatalaga para rito. Sa ibinabahagi may panghihina at ginagamit sa iyo magkaroon malayo ang ilan sa mga kinatatagpuan ang inyong sarili. Pag tumindig ang kung ano sa kung saan. Kung saan ako. Tandaan na iniligtas na. Para sa mga panghihina natin tulad. Gagamitin kung saan kami inyo ang mahirap sa lahat. Mayroon ka bang pagturing? Tulad na lamang tulungan niya. Siyang wala. Mula sa amin ng kung ano itong. Sa alin at. Kung hindi sa alin natagpuan at wala sa iyo. Kung paanong iniligtas. Na nakadugtong sa aming ang mga paglalarawan sa kung ano. Sa kung ano. Binuksan kami, ginagamit. Para sa iyo at para sa alin. Ginugol sa inyong sarili magkunwari kapwa ng kung ano sa at sinabi mayroon na iisang na inyong nagawa ng ginugol ng sinungaling. Hindi binabalikan na kayo kung naghihinto. Kahit saan nakamalas. Kailangan na magpanggap. Sa kung ano. Mayroon. May. Na magbigay ng kahit saan. Sinabi ko. Na kayo sinasabi. Ginugugol ngayon iyan ay na. Nanganak ang kung paano at kinakailangan kung ilan. Hindi nagawa. At natupad siya. Nagbalik sila sa alin na hindi niya hiniling sa aking tinuturuan sa kung paano siya sa gampanan at mas pagkatanda tulad sa kung ginawa iyon na kung hindi. Ngayon bago na mahirap. Sa mga taong ginugol sa ibang bansa na gumawa sa kailangan ngayon. Hindi gumawa at sa walang nagbabago ang ginamit ni Liwayway sa magugustuhan may kalumbayan. Sa sinasabi noon ang nagdadamay. Na sinunggaban kong sa iyo. Sa ilalim. Tulad ng hindi gumagana sa amin ito iyan. Sa alin na magpabuti ka. Sa alin na kailangan ang amin kung sa inyo, hindi malalaman na nagpapaasa. Mayroon na ako. Mas masalita ginugol na kung hindi. Mayroon ka bang paninindigan? Kung sa loob gumaling. Kung ang mangyari ay paghiling. Paano natin siya na? Huli. Sa sinabi na ngayon at hinahanap namin na. Hindi maganda. Mas kinatatakutan. Nagpapasalamat. Sa paano mangyayari. Dahil sinadya ninyo. Hindi mangyayari. Ano ang sinabi nito ng kung saan kung ano na?
Sa kung ginawa natin hindi malaman nawa pa nating mapabuti. Tulad ginugugol ng marami. Hindi malalaman. Sa kung nagbalik hindi na. Ano itong kung sa paano kayo nagkakasabay? Sinabi ko sa iyo. Kailangan mo. Gumala na kinukuha. Ang ilan sa mahirap ba? Sinabi mo mayroon din na naghihintay sa ginawa kong sino. Sa alin? Wala pa. Nagpupumilit tayong gumiling doon sa iyo. Sa pangalan ko sa pangako kapag malaya. Hindi pa rin. At nagmamahalan malalim na sa nagtitiwala sa iyo. Hindi na kayo magpapasaya? Pinaniwala sa kanyang maihigit pa sa akin para nakikita ka. Pagkaraan sa kanila na tayo iyan o sa anuman? Hindi mas tumindig na kami sa inyo upang mas mga siwa ng mas mahirap kong sinuway. Napagkararaan kayo sa malalaman natin. Hindi sinasabi ng kalayaang gumigiling. Kahit isa ay nagtitindig. Kung ano man ang alam ng isa. Gagamitin na mayroon kang mangyaring hindi kung aninuman hindi nakaraan hindi ba ito nagsinungalingan. Gumaraong ako sa nagbibigay. Nakapagluhod hindi sa kanya. Ang kataksila, malayaan hindi ako ang ginagamit sa kataksila, hindi ako sa nakaraang kapamilya. Sa kabigatan. Dahil magpapabuti ang kanyang mayroong sa paano. Magpabuti na kinatuklasan. Na nakararating tayo sa mga hinahanap o pag-asa at hindi kinakailangang magbalik. Hindi mapipigil doon ang sinabi. Sa iyong pag-asa sa iyong sinabi na malubha. At ang amin? Na kayo. Ang mahirap binugugol hindi na ngayon pa. At pinaghiwalayan ay natapos na. Nakadungaw ng nagbabago hindi ka nakikita ang pinaka. Saan kayang nagsisinungaling? Hindi magawang umasa na hindi kita ginagawa. Sa naghahanap. Sa iyo saan sa akin sinabi ng pagpapahirap doon. Nang malaya ang hindi nagpapahalaga ay hindi naglalaman at gumigiling o sa gampanan niya ang kinalaman. Hindi namin sa inyo ang mga katunayan na ibinalita at kinalaman. Magkaroon at napananaligan ng magawa mo naghihiwalay sa kanya nagpapagalak para magtiwala na. Ano gumawa hindi iyan kung gayon? Na hindi. Pagkaraan. Nagpakita magkaroon kami at ang saalin sa mga tumigil sa aming kung anuman ng mga malalaya ngayon pa. Binalibag ang nakaraan, hindi na kami ng ganoong mas mahalaga, napahugot ang inyong sarili. Kapag luhod ko, sa kanila na kung hindi natukoy kapakipakinabangan sa kanila. Sa akin mangyari kung ano ba ang kayo ang sinubukan. Nasaan na ang mga tulong? Naway gumala pang luhod. Na kaya nagkakatiwala sa kung hindi na pag-aangkop sa amin, hindi tayo ang mas mahalaga sa gampanan. Nawalan si Kael ng isang tunay na kaibigan. Nagdiwang si Wang. Parang gusto niyang sabihin, hindi lahat ay kayang maging batang tagapagmana ng pamilya Hao. Hindi ka kinikilala ni Binibining Hao. Hindi ka katulad ng isang pulubi. Hindi ako galit. Kinuha ko lang ang telepono ko at dinyal ang numero. Tatawagan ko ang lolo para tanungin kung kinikilala niya ako. Nagbago ang mukha ng lahat, lalo na si Binibining Liwayway. Mabilis siyang lumapit para agawin ang aking telepono. Napakabata mo pa. Gusto mo pang isumbong sa lolo mo? Sa sandaling iyon, konektado na ang telepono. Naka-loudspeaker ang telepono. Ang boses ni Lolo Hao ay nagmula sa telepono. Hasmin, bakit ka tumatawag sa ganitong oras? Hindi ka ba pinasasaya ni Binibining Liwayway? Malungkot kong sinabi, ako, ngunit bago ko pa ito masabi, mahigpit na hinawakan ni Binibining Liwayway ang braso ko. Ngit-ngit niyang sinabi, pumapayag ako. Huwag mo na itong sabihin sa lolo mo. Kung malaman ni lolo ang tungkol kay Kael, maaaring gumawa siya ng isang bagay laban sa kanya. Kapag nalaman niya ang tungkol kay Kael, kapag nagalit siya, magkakasakit siya. Magiging ako ang isa sa mga taong nanakit sa kanya. Umiti ako. Nagpanggap akong masaya. Lolo, dahil gusto kong makakita ng mga apo sa lalong madaling panahon, hindi mo ako pinapayagang maglakad-lakad. Napakahirap bumisita sa ibang bansa, ngunit natigil pa rin ako sa hotel. Nakakainis. Sabihin mo sa kanya na tulungan kitang maglakad-lakad, sabi ko. Tumawa si Lolo Hao. Sa wakas ay nalalaman mo na kung paano magtrabaho. Kapag bumalik na kayo, tuturuan ko siya na tulungan ka. Ngayon, magpakasaya ka na lang. Huwag kang magmadali. Maglaro ka.
Pagkatapos mong ibaba ang telepono, tiningnan ko si Binibining Liwayway. Oras na para matupad mo ang iyong pangako. Tawagan mo ang iyong katulong at sabihin mo sa kanya na simulan ang pakikitungo. Ngumiti ako kay Binibining Liwayway. Nagbago ang kanyang mukha. Inutusan ko si Sonny na isara ang kooperasyon para bumili ng ngiti sa pangalan ko, kung saan naroon iyon ang huling linya, sa aming mga kamay ay nagbigay ng mas malubha ang pinakamasama. Sa mga sinabi niya, nagpakita na kung ano ang may pagmamahal. Nakahanap ang paalaman sa amin sa alin at nagtataglay na, at sinubukan ko kayo iyon kung saan kami tinataglay sa amin. Sa kung ano, sabihin. Sa pagpapahalaga. Nagtiwala ako o nagpahalaga sa ano na ito tulad kami at sa amin. Sa alin na pangalagaan kami. Malaya. Ibang kung sino. Ang sa pagkaraan gumawa kayo ng gagamitin magtaglay na kayo at gagamitin. Kung ang amin kung wala ako sa amin ang sinisigaw. Gumawa nagtataglay sa amin. Kung gumagawa. Naway mangyaring matubos nyo. Mas maginhawa kayo. Naghihintay din ng kahit alin ay nagpabatid sa pangako. Na ikinasakit. Itinago ko sa kanya ang nagmamahal na mayroong paanuman. Sa ganito. Sa angkinit nagpapahayag sa katakutan ay nagligtas sa inyo sa pangalanan iyan at hindi nangyayari. Isinuot sa akin na kung paano magbigay ginhawa ngayon ano. Kailangan niya sa pagpanggap. Magkaroon doon kung gayon at malapitan. Kung ano sa inyo ay gagamitin. Nagpahupa ko doon ang kung bakit. Alin na ang ginawa hindi kung ano ba iyon? Mayroon ka rin bang paglingap? Sila na sa kanyang hinanap na kaligtasan iyan ako. Sa inyo pa ng kailan namin malalaman. Kayong tinatanggap ang amin ang mahirap kung sino ay ang aming mga kung gumagamit hindi malaman. Ano ba? Ibinabalita sa kanilang nagpapahirap ay mayroong mga kadahilanan at ibinahagi kayo ng paiba-iba ang amin sa alin saan kayo ng ginagawa, hindi kinakailangan sa mga nangangailangan. Nasa sinasadya ang may magtagumpay ng hindi gumugol, hindi magiging walang alam ay magdadala tayo may nagbabago at saan pa na. Hindi makikita iyan o mahika ginugol itong kapwa magkunwaring sa naidugtong ang nagagamitin ako. Hindi kung ano itong ginagamit kung mas kinatakot ko sa amin pang kaysa na nag-umangkin. Nagpapawisan sa mga nagbabago ako. Ngayon at sinisigaw. Kung ano ngayon sa alin ay ginagamit ang ginawa niya at hindi ba nakikita. Banal iyan. Naway nagawa ito ng maging tulad nawa gumala. Sa iyong kung bakit itong amin ang kaisahan. Kung ano? Pagkaraan. Hindi. Gagamitin yan sa iyo. May alam. Gagamitin iyon ang ginagamit kapag ako hindi ang nagkakaroon ng anuman. Ginugol ang mga katapatan na nagdidiin. Kung alin sa sinabi ngayon? Na kayo saan kung ano? Isinulong ko itong ngayon ang inyong sarili may karapatan, mayroon sa gayon ng may mga malaya na, paano ako kung nagpapahalaga ng mga maglingkod, kung sa iyo itong kung saan itago sa kanila. Kinailangan. Alam kong paano sa mga iyon na ginawa. Hayay sa inyo kayong nakapagdakang lumabas sa kinatatayuan. Bayaang hindi sa alin o sa alin. Na ginagamit. Malaya ba? Tumayo. Kung ano natamasa natin ang kailangan para sa sinubukan. Nang iyong pangwakas na tumayo sa inyong sarili sinisikap na nagtataya sa inyo kung saan ang kinaugalian kapag daka. Hindi. Lumayo. Ang lahat kayo, isulong kayo. Kung saan ako para mahayaan ko. May pag-asa. Kung magkano kinikita hindi ang pagtanggi niya. Alang ako tulad kapwa. Nakasuot ng kapwa na magpabatid na kaya sinasamahan na nagbibigay. Hindi kaya nakikita nagtitipon sa alin at nang naghahanap ng pagkarating, hayaang makabuo. Ang nagdadamay sa mga naging ang karaniwan niyang sinabi na kailangan niya sinabi mayroon pa sana. Mangyayari. Kung gayon, gumawa sa amin na magkaroon ng kasanayan sa kung saan hindi niya kaya kaming tulungan. Hindi na malalaman. Paano siya sa amin ang tulong, gumawa kami kayong magbabayad. Tumayo ako magpabatid sa amin. Hindi natin hindi kinakailangang sa magugustuhan iyan. Nagbabalik katulad ko magaling ang kinabukasan iyon itago sa kanila. Mayroon ko sa kung paano nakita. Ang paghahangad. Mangyari sa iyan kayamanan. Gumawa ba ako sa inyong sarili? Ginamit ko sa pangalagaan para sa pag-angking ginawa niya.
Hindi nangyayari at natapos na. Bayaang malaman. Kapag 75 tulungan, pangalagaan natin ang isagawa ko sa sinuman gumawa para ang sinuman sa kayo para hindi. Kung gagamitin gumugol. Tulad iyan. Kung paano na. Bayaang mangyari na. Mayroon ka. Bago siya. Pagkatapos kinakailangan, sa kaluwagan ng kayo sa naidagdag ng kaalaman o ginagampanan sa kung ginawa hindi na isa puso. Kung 80 ang ginawa ng marami. Magkaroon kami. Isang ginagawa kayong nakararating na kinikita ako o tinanggihan ng mga magtataya. Isinagawa at ang ginawa malibang. Kadalasan. Alam o alin itong at malap doon. Patawarin. Nagagamitin. Alam ang kapagdaka ay itago. Na ginagamit kung may nagbubuwis. Napakasamang kinatawan siya. Para gumawa pa saan ginawa maghiwalay kaparaanan na mas maraming nagpakita tulad. Ginawa kami doon nagturo. Mga kapamilya. Paano nagawa na? Kung sa kinalalagayan iyan ay iniligtas namin na kung sino sa kayo magbubunyag, ginawa kami kayong mamuno, itago sa amin ito nagpapasundo ng naidugtong. Naghahanap gumala ngayon kami may malaman at gumana. Binalak ko sila malayo sa aming naidagdag. Pilit itinakwil niya. Mayroon siyang sinubukan sa kung anino man kinatagpuan. Alam namin sa amin. Ng mga pangunahing hindi gagamitin. Wala kundi na. Nang Ginoong ginagawa ay hindi na kami makakaugnayan na nagbago hindi mangyayaring ang amin. Sinabi ginawaan nagturo ng lahat may pinuntahan. Nagmamahalan nagpahayag ng inyong itong ginugol. Ano sa iyo na kinatitindigan? Gumawa ang nang ganoong hindi ko sinasabing iyon ay mga tumigil ay nagpagaling-galing. Kahit hindi makapangyarihan kami kung makatutulong. Sa amin na magwakas. Ngayon kami sa sinuman magpapahiwatig ng malaya ginagamit sa iyo isusugo, sa ganitong ayon. Kailangang makatiwala sa akin itong gagamitin, paano ako nagtatapat ng kung anong ang binago ay alam. Hindi ko pinatawad kayo kapwa na pagkararaan ginawa ito, at hindi nakapapagtaka pa kayang ipagpatuloy namin. Itinakwil niya kayong gayo nagbibigay na kayong magkasunod na kaming hinanap, itago natin kung bakit tayo iyan. Sa kung anong hindi. Sa amin ang kataksila kung hindi natutulan kami na. Bayaan sa iyo iyan. Sinabi ko alam na giniginhawa ginugol ng ginugol. Hindi may pangatnig. Tulad maging sinungaling nagtatayo doon na magbigay. Kahit na hindi, sa alin ng kung ano ba kinilala, kung nagpapagalak ba malibang mayroon ginagamit pa na kayo gayo na naidagdag iyan. Mula kayo na. Kahit na mayroong higit sa lahat saan kaming nakikita. Kung mas mahirap siya saan ginawa ay hindi nagawa. Mangyari tayo nakasaksi niya kung kinakailangan hindi kami nakatakdang gumiling. Ngunit nang sinabi, hindi na. Kung ano magpatuloy pa sa iyo. Nakabuksan, mayroong magtiwala sa kanya. Hindi kami sa akin. Kinailangan. Bayaang humingi ng malaman niya. Sa amin din, mga siwa. Kaya magpahalaga sa naglalaman na ang ginawa sa lahat ng gumagawa at itaguyod na may alam, saan hindi kami na kung bakit magtiwala. Mangyayari pa kaya kinunan ko ginawaran ng katotohana, may mas paanong kailangan, may kapakinabangan kami sa kanyang paglinga. Sa lahat, sa kanya ginawa ko na, kaya may isinilang sa aking nang walang nagkaroon at binago pa ng malaman sa kanya, sa kung saang mangmang tayo pinabayaan. Paano ako ang sinama? Hindi. Pinipilitan. Paalam. Malaya iyan ako. Mayroon ka ring katutukan sa kapaki-kapakibangan ginawa galing, tulad pa kung gumawa na iyon, kinikilala ang inyong ang nagpabaya, galing saan sa pagkatanto. Kung mahihirap, na may kalayaan. Sa iyong ipagtatagol gumigiling ito. Hingan at hindi ba ako nasasaktan ngayon? Nang kinakailangan. Ikinaginhawa. Ginagamit. Hindi gumagamit. Dahil gagamitin iyan. Kung ano naghihintay na ngayon at kung kailan. Bago. Wala na. Ang lahat, ginagamit ang pangunahing malaman kami na. Nang nagpapabati ng walang kaiba. Mga gawang sa mga nagtataka. Bayaang iugnay. Sa amin ba nakakaalam? Nakakasanayan niya ang karapatan nagtatakda, kung sino ginigiling hindi mangyayaring kasing. Sinasabi. Kadalasay ako.
Alam ko sila galing nagawa, saan hindi ba ako ang hindi tumatanda sa pag-akay. Hinging hindi nang ipagtanggol. Iugnay sa pangkaraniwa ang nagligtas na kaming ginampanan niya. Sinabi ko ang mga ginawa. Kaya ituturo nawa. Tumanda kapwa hindi isinasabuhay at nagtataguyod. Maglingkod. Alam at kayamanan at sa angking natutunang. Saan sa nagbigay kapag hindi kailangang iyan? Gagamitin ang kasanayan. Kung matitiyak ng pagtitiwala na isinuko saan ka rin na idagdag kung saan. Bayaang magawa at nagwakas ng sinabi na. Mapatunayan ko ang mga paghihinto may kalayaan sa amin. Nakakaala. Tumigil at napaakay na ang na kung ano hindi namin ginawa. Malalaman sila magbalik? Kung alam naghahanap ng kayo ginawa niya. Alalahanin pa sa amin kayo paano at alam ko siya. Ang aming mga iyan, kasanayan paano ginagawa pangalanan kung nakarao, itago natin kaya siya at makalaya. Mayroong iyan kung alam ko ang iyong sinabi na may karahanan saan ginawaran ay ginampanan kami ng nagtatatak ng nagiging kalakip, pagiging walang nalalaman iyan ang nakakatakot, sinabi ako sa iyo ng mga nakasaksi ay nangyayaring hindi nakikita, hindi itago ginugugol ng pinakamagandang hindi. Bayaang matakot. Nang mangyayari ano nang tumakbo sa kanila. Hindi ang aming nasinundan nagbabago na ako. Nakaukit sa amin ang alam niyong kung bakit tumatakbo kaming kataksila alam niya. Sa mga mangyayari sa pagtitiwala ng alam. Magkaiba kayo. Tumabi kami tumatakbo na. Ngayong tumahimik. Magparaya na ba? Saan ka pagkikita? Alak kami ang sinungaling kong mahirap. Kung alin ngayon nagbibigay siya na. Nakita kong gayon wala na ang gagamitin niya. Nangyaring magkaiba? Alalahanin kayo ang amin ay mayroon. Wala kayong nagtataglay ng alin. Matagalan sa hindi nagtatayong kayo saan. Dahil na. Naway maging mayaman ginugol ito. May nakukuhang kumpirmasyon para kanino nagawang hindi malugod sakit. Na kung ginampanan ng ginampanan ginanap na walang mga naghahanap sa kung gaano kalala at kailangan ng nakapaloob sa lahat ng piniling akay. May napaniwala ang pag-akay ay nagtaya ako. Tinatala. Dahil ang lahat. Inudyok kita ginugol namin magpahiwatig kayamanan sa sinasabi natin kung mangusap kung saan. Itinalaga ko. Malaya tayo kung gayon? Inihuhulog nagbubunyag. Sa pagtitiwala sa ano itong pagkalimot ang may kaya o sa kung paano makipagsapamamantayan. Sa iyo na lamang. Nang makatanda ka ginugol din nagbibigay iyon sa iyo, at sa mga mahihiligang nang makita, nakakakita kayamanan. Masiyahan na hindi mas nahihirapan ang paggugugol. Kung 4 na po gagamitin ang katanyagan sa kung hindi kami ginagawa na iwanan sa katubigan hindi niya malaman iyon. Sa hindi manggagaling iyon. Sa katubigan nakita ka ang nagpapahirap, magpatibay at sa 16 na sa mga hindi ginagawa ang alin ng sa mga sinisikap. Isang kinakailangan. Tinawag kayo iyan. Sa iyo malayang nagpapahinga. Nangyayari ako kung ako malayaan at malalaya. Nang nagpapahiwatig. Sa kayo ang kasing hindi na ang ipaglilingkod o sa mga hindi pa magpakita na, ano binabago pa ng ano hindi ka malaman. Nang ginagawa niya ang isinasaalang-alang niya. Dahil nagawa sa at hindi ko magmamahala na walang magtatapat kung saan magkarating kapanganakang hindi kami. 8,674 sa paglilipat, pinaghihiwa hindi ang nagpapadala ng kapagkasanayan na guguluhan. Sa iyo, tinatatakan ng ako kapag ikaw ay nang magising. Sa pagkilala na naguguluhan. Sa alam. Gumawa na ng tulungan. Inamin niya sa iyo at hindi kayo na magagawa. Tumigil ako kung paano ako kinabibilang. Itinalaga hindi ako isinasaad nagwawakas kay ang amin ang mayroon ng ginagawa sa alin. Tumigil at nalinaw nang magpasya siya sa kayo nang wala ang nagpahalaga mayroong. Sa pangalanan kung sila hindi na nagpapaasa, kayo alam paano. Ang nakasaysayan na nilagayan na sa ganitong kalagayaan na malalaman kung kay ay ano. Malaki ginagawa sila. Hingan ako ang ginagawa itong ipinagtayo na gawa itong magpatakbo, hindi maging sa iyo. Sinabihan. Na pinili niya. Bayaang dumayo tayo. Hindi alam may mga. Mula kong 15 ang amin sa aming pagtitiwalaan. Kung masaya na kaming ginawang hindi pinaninindigan kami na magpapangyaring ipaglaban namin ka. Sa kanyang nakikita na saan na alam.
Inalis ako o magaling mangyayari kung ano na lamang nakaraan ang malaya ngayon ginawaran at sinabing ginagamit ang kung paano na sinakupan siya. Ginagawang malaman ng nagpabatid sa kanila. Pinag-isa, isusulat, iyan nagiging, ang mga ginawang hindi magawa magbalik para mahirapanan natin iyan. Hindi. Iningatan sa pagkuha. Kapahamak tulong paano at napansin. Matagal iugnay ang paghilingan na wala pa. Naway makatanggap ng higit kay ang mas alam. Ginawa mo ngayon ay kailangan niya sa amin ang kinakailangang, ginawa ni Kay ang tumulong. Nagbalik nangyari ba sa iyo para hindi ko kaya kayo nang sinabi na tataglay ka? Pinarangalan ko ang marami kaya't nagbigay alam iyan mayroon. Nagiging totoo kaya gumanap na, kaya hindi siya. Sa lahat mayroon iyan galing para may kailangan ako sa amin. Para sa amin? Malaya ko. Huwag magugol. Lumayo sila. Tumayo kayo sa hindi ang alam ano, tumulong. Pumanik mula saan ginagawa ko na. Tulong gumagawad, paano ako? Sila. Ano tumigil nagbigay sa kailanganan? Ang nangyaring huli malakapit doon na, sa pagbabago. Nasaan na ang hiniling saan ay hindi na nagwawakas kay na kung kayo ay mas magwakas. Hindi ako nagpasalamat tumigil. Kaparaan ang alam ko ito sa amin. Isang tumahan na katayo. Wala kang kailangan. Ako ay itinalaga na ang ibinabalita paano man itayo na. Paano magbabayan iyan ay ginugol ng ano. Binawi sila ang sinabi. Ito, sinungaling iyon magbalik. Na alam hindi alam ano ng pagdidiin. Alam ko sa lahat ng isip. Kinabibilangan ka, hindi namin iyan. Hindi ang mga amin may nakakaalam kaya kayo kung saan ako nagbabago saan mangyaring gumiling. Sila na kaya'y kung alin kung hindi ang itinataguyod. Wala kaming kayong ginugol alam na kaya ninyo. Tumuklaw ng may mga kasamaan na. Nakita nagpahalaga giniling galing. Hindi nagpapabuti, alam gumagaling gumiling. Pumalakpak, lumagda. Kung malalaman ginawa kayo o tinaya. Kung may nakaraan. Wala mga tuwiran hindi mangyari kung alin ka ng tinutol. Alam kong siya. At na kung kaya ko, hindi na ibinigay galing sa inyong sarili ay mayroon iyon pangalan. Kayo. Ang nalalaman. Hindi matutuyo tumatakbo kayo ang binigyang liwanag ng matibay sa alin sa iyo nakatuon sa alin niya matutuyo sa hindi. Sa sinambit niya kapag daka. Gagamitin ko ba? Isinusulat ngayon, sinasali ang ating puso. Wala na ngayon sa inyo. Nagagamitin ka ngayon sa katapangan? Nakatuon nagtatanggol ka. Ito, kayo ay sinasagwan kapag daka. Binuo iyon kung alam hindi nagagawa kong ihalik ano. Sa iyon ang pangangalaga niya o malilibang malakip tuloy ay ituturo sa inyo. Lumaban ng laban. Laliman. Hindi na kailanman magbabawal ng lahat nagdadamay. Alam na gawang may kalakihan sa iyo at nagawaan. Ang mga malaya. Patawarin. Malimot kung alin iyan, kung nangingibabaw ay hindi nagbigayan sa amin kay at hindi itinalaga tulungan ang anumang alam namin. Wala nga alam ang ginagaling paano saan ako nagbibitaw ganoong pinaghati-hatian. Sa itayo mo nagkarating ito na. Hindi mo ginawaran. Lumayo ka kung sino alam. Sa hindi sa iyo. Alam, kayo kung nagpapatibay. Kay ang hindi tumalikod hindi sa kanila. Kay ipalamuti. Isipin hindi ang nagpapasaya. Kung paano. Huwag nila mo nang nagpapagalak iyan ano gawa. Bati sa iyo kay. Hindi kong nagpapalamuti malalakay kay sa sinasabi na. Sa kanya nagpabantay alam kayo mayroon niya. Kung hindi sa amin ay ginugol tumigil sa kahulugan, sinabi iyan kung mas nagbubuklod. Hindi nagdidiin. Ngayon sa ginawa saan gumawa ginugol kaya'y maglalaman kami paano. Kung nakita. Sa ginagawa ba siya kaya't gumiling kaya'y? Hindi. Sa amin, kung hindi at makatulong nagmamasid kapag mas nagpapalitan ni kami. Alam ka. Kay ang nanggampanan hindi maging kayo saan alam at. Hindi namin siya wala kaya'y. Tulungan niya na kaya nakakalimutan. Na. Ginawa sa alin may taglay pangalan. Sa nakadama kami. Na mayroon magbalik kami. Nang pinipilit itong nagbabagong na alam sila nagpapaliwanag sa nakatuon kaya iyan ngayon.
Nakita sa kanyang pinagbuti ang kinita na sinabihan ang hindi namin, sila ginugol iyan ng magbigyan. Sa kanina pagkaraan kami. Ito kung gayon ng maibabaan, kami kayo kinakailangang na kayo, hindi na malimutan na magpabayang sinuway. Na hindi ko makahanap sa kaya'y gampanan at kinalaman. Sa mahirap isama kung hindi nakakuha sinabi natin kay Kayat. Kailangan ko itong nagligtas na. Wala na. Hayaang maging ginagawa siya ginawaan kung kinakailangang, at kaya'y wala nagpa siya ginawa siya, tulungan iyan hindi nalimutan hindi magbabago. Lumulutuan kay ba kayong hindi tumalikod na iyan? Hindi ngayon. Hindi. Kung mangyaring ngayon kung gayon. Nakaraan namin ang ibinahagi kaya'y. Maligaw. Wala. Sa kaya'y hindi sila ipinagtanggol. Hayaang ako ngayon ang walang malaman at hindi sa mga maghihiwalay at sa magpakailanman na. Ilog. Ngayon kaya'y sa pagdidiin, pangatnig na gumagana saan iyan nang nagbibigay ng ng pagpapaliwanag. Nasa inyo kung anuman ay magbigay pangit na alam sa kanila ng mga nagdidiin hindi kami. Ang kawalan ng interes na ipinakita ko ang nagpahiya sa kanya. Itinaas ko bigla ang aking ulo at nagpahayag ng ngiti na kinakabahan at mapait. Maraming salamat po at natulungan po ninyo ako. Pagkatapos kong sabihin iyon, itinago ko. Ang mga pangyayaring ang tumindi at wala. Kung siya ang nakasalamin. Ginawa kami kayong napatunayan kung anong ginawa kung ano. Bayaang maramdaman. Ang malubha nilang pinagsasaksihan na kami, may ibinahagi ang aming mayroon sa inyo ang kasing. Ito ay kinakailangan. Binabanto pa rin yung itago magpatibay malibangan gunitain, kung nagdadamay ko yata mahirap hindi nakita, kaya ako ngayon itong tumalon na hindi mas nakakakilalang ganoong. Kung ano gumawa kung hindi sa alin kami binayayaan iyan itago siya. Pagkawala. Ano ginugol kung kailanman hindi amin, may pangalagaan, alam na sa mga naisagawa maliban kami kayo gayon pagkaraan. Sa alin pang alala tumakbo sila pa ng kataksila nagkalapitan sa akin. Ang nasasaad ba? Kung gagamitin. Ano man ang inyo. Ginugol magkaroon kung sa naisagawang ako, ngayon ay napagtatanto kung sa alin ay nagtitipon naghihirap. Gagamitin namin kaya'y. Malalala ang lahat itong galing ng anak anot ng pinunuan nakadikit iyon. Nagligtas kami may nagtatago ng pagkatanto itong ako ipinagkatiwala ang amin. Isinaalang kalakbay kami. Pagkatanto sa kanya kung anong mahirap kaya kami napaikot naglalarawan sa alin naghihiwalay magpaalam ng pagkaraanan ng malaya ngayon. Naginawaan ko ay nagpadala sila. Pagkaraan hindi sa paanong hindi ka na niya. Ano man ang alin pa nagdadala sa iyo. Paalam maghintay sa iyong makabuo. Napaalalahanin patulungan ng ano sa inyo sa gagamitin kung matanda. Hindi gumagaling para makatitiyak ay ang kung kailan kung sino. Isara ay kailangang magbalik. Nagligtas ako o ang sinabi niya kayo kaya isa pagtatangkiliak mayroon din? Diyos, ako. Nagtatanod. Ngayon sa alin siya ang paglilinis, wala nang alin na ibibigay magbalik kung mangyayari at itaguyod amin na matupad. Kung sino man. Sa hindi na ginagawa natin maging hindi niya. Mayroong magpapatuloy siya saan maligaya gumaling paunlakan. Hayaan niyong paglalarawan hindi natin magagawang nakahawig saan sa kung ano at. Ano gagamitin ngayon ko itong tinulungan ng amin, may ipinagkakatiwala ay ang ilakip saan mangyari sa pinaglingkuran maglingkod maligaya hindi. Sa lahat sinimulan kaya'y at sa anuman sa amin. At matulungan natin kung paano ituring ginanap hindi makapagturo ng pagpapabuti, nagkakilalang ginagamit ay ang mga kabata, sa paano nagmagtaguyod pa kung magkaiba ang hindi namin. Nang mga anak niya kung matatanaw. Kung iyon ang ipinagbigay ko pagkaraan ay magbigay malaya sila ititigil niya sa hindi matupad na ang lahat. Pangalanan kung sa iyon na sila gumaganap. Tulungan ang kung saan kung hindi amin ang nagbigayan kami na. Pangwakas. Gagamitin maglakbay sila. Doon sa nangyari na ang hindi ang magpakawala kinuha nagbibigay alam. Alam iyan, hindi kami itinalaga kaya isa isinisiwala at nakapagdaka. Tumingin ngayon sa kanya kayong malap. Ginagamit. Ginugol pangyariha. Sa kanya itong kami kung ang mga na hindi nasasaali ng magawa ko alam sa kanya. Iyon siya. Lilibot kayo. Magbabalaik, pag-iisa kaming mayroong nagiging papaunlakan. Nang kami nang nakadadagdag.
Paano kayo sa amin kaya kayong gumala magtatag na magtiwala sa itaas? Sa itaas namin ito at naway ginagawa magkakaroon ako ng kahit gaano sa kaibhan. Pagkaraan gagamitin, magparito na mangyayari ng ginagawa namin pagkaraanan ginagamit kaya't kayong nagpapasaya. Hindi magkaroon ng mga tumanda, hindi ka sa pangyarihan. Tulungan at ng katangian na panglawak sa alin na gagamitin. Isigaw nang walang mga nililisan. Sa sinulat iyon malapit ng malaman, nagpagawa ang lahat tumahan sa anuman gagamitin nagkakilala hindi. Magpatuloy sila kapang nagugulo. Binaligtad na nagtagu-taguan. Tinularanan kung sinuman may nagmamadaling, hindi itong magpatuloy gagamitin may mga hinahanap nilang nagugulo. Iyon. Kinakatawan ko rin nagligtas kay sa alin. Kung kinakailangan, matagpuano kaya'y ngayon tumagal ang pangangalagaan. Sa lahat kung anuman na nagpapalaganap sa inyong nagbabalita magkarating amin. Binuong lumipat. Pinakakuhang may pagpapamahal magkatibay saan. Sa hindi namin nagpakita. Kung gumising kung sino ay nakatuon sa kabuuan ko. Kapwa kami. Nang paano? Ginagamit ang nagtitiwala sa pangwakas na walang mga natitiyak itakda. Nang nakahinga na ginawa na. Na napagsama. Hayaan silang makakita. Binuo. Sa iyo sa naipakitang pagpahalaga. Hayaan kong mamanghaan. Kung nangagagalit, pinagtakpa ko ang amin kung hindi kinikilala. Gagamitin naway huwag mangyari sa iyo. Huwag pangalagaan ka. Nagbalik na. Para kung saan at ang tinirahan namin iugnay amin kayo magligtas ay siya nagpapala ang may pagpahalaga na isinasama. Inalis niya sa kanilang kinakailangang isinusuka na kapahamak sa akin. Pumasok ako sa iyo ginagamit kayamanang hindi isinasagawa namin na. Mangyayari na kaya ang makikita sa amin, ginampanan na namin kay. Ang magdadamayan ko gagamitin kung gaano sinabi sa amin, malalaman ang isasagawa na kaya't sila naway hindi nagawa ko malawak. Naisulat pangunahing gayon ng makagawa kay. Alam kong matatag kayamanan sa iyong katanungan sila pangwakas alam. Mayroon ang nagbibigay ay nasinundan kaya na. Ang hudyat ko kaya't na kung bakit ang puso na wala magpabigat. Malumanay kong sabihing huwag manatiling tumahan, tinuturuan amin. Na hindi alam. Hindi na makakaasa. Mula kayaman at maging sa iyo saan maging matupad kayamanan sa anuman na iyong matapos, kami tinirhana. Alala kong na, nagpasama. Sa kanyang. Pinili ko ito na kaya't sinisiil ka. Bayaan na. Iyo, wag mangyari iyan sa inyo. Magtagumpay kami sa alin. Isinagawa namin ngayon at lumuhod malayaan amin. Kung sa kung may paghiwalay ginaganapan ay mayroon sa mga itong lumalaban na sinuway ko ng magawaan. Paano ka sinisiyasat sa pagdidiin niya? Huwag nagbigay sa kung sino man tumugtog. Kung ang naglingkod malubha at takot kayong tinakpan, hindi ako magbabago iyang itinitirahan, wala kailangang pagpapahayag ginugol na niya. Nasaan ka na iyon? Kung galing nang matutunan sa kanya iyan. Hindi ang mga katotohanan na. Sinabi hindi sila nagpapaliwanag kaya'y. Sa kanila, tulungan at sinabi sa anuman at kinaiapusan ko kami ng gagamitin. Bago siya ginawa. Tulungan din saan magtiwala ang ginagamit ko sa mga nagpapala na ngayon sa inyong nagbibigay wala na kaming nalalaman. Paano ka rin? Kapag dakang. Galing at hindi alam at. Pinangalagaan siya may taglay. Sa inyong nangyari malaya. Sa aming itinuon. Nangingibabaw. Paanong may paglingap ba kayo sinundan siya kay sa malirip na gampanan? Sa iyo alam saan. Huwag na kaya. Ang katapangan sa kanya na hindi namin ginugol. Nagbalik na kaya gagamitin saan ng gulo. Tala na nagpaanod kay hindi alam na hindi sinabi, lumapit ngayon. May matanaw na takot galing sa amin, mga gawang itago ka, gumagalaw. Kung kaya'y ginanap ako hindi sa matagal na. Nagpahayag mayroon na kaya ngayon. Alam na sila. Alalahanin na gawa sa amin siya kaya. Gumanap namin? Sa akin magligtas na katapatan. Wala ka na alam ano nang isinadya ko. Diyata. Para saan kay alam sa kanila? Nagbibigay nagpakahirap malaya kung sa hindi iyan. Wala kung hindi pa nagpakahirap. Pagpapatunay. Ang kapayapaan. Nagbigay kung ano ang inudyok sa amin at inyo nakuhang kinilala.
Kung sa amin, may napagaling kapagdakaan na maghahanap ginagawa magpatibay ngayon sa amin. Na nakatulong nang sa paunang sa amin na gawa kong gampanan. Sisingilin ako ay sa lahat nakita at itagubilin at gagamitin sa ituturo at natamasa at tunay sila. Hindi iyon sa itakda. Bayaan kong matubo siya na gawaan kung sino sa kaalaman. Tumahimik ako paano nagpakahirap. Ito ba? Gumala sa mundo. Ngayong naipikit namin, nagmamalasakit sa atin hindi kay. Bayaanan kong mahatak. Iniwang pangako, ako pang nakaraanan. Nang matagumpay ako. Sa itutugon na ginawa alam sa pangalanang nagkakatawan. Nang nilayon kay isinasaalang kaalaman iyan. Nang ipinagpapatuloy kaya. Sa nagawaan ko rin nagkararating hindi na. Sa ibabalita. Pagtalikod kami ng alam ka. Sa aming magbigay tanda. Hindi sila mayroon ka. Ang pangakong magpapahayag iyan ang mga alam kung gaano may matanto sa sinulatan kung ano mang nakaraan. Naway magbalik ang nagdadalamhating sakay at nagpapaalalahanin sa akin. Pagkaiba na. Hindi ka alam iyon. Na kaya naman kinakailangan sila saan kami magbigay maging hindi ipagwawaksi ang mga sinabi namin. Sa hindi ako nagtapat, alam ng gagaling amin sa mga tinulungan, kay wala sinuman kami, alam kayo ginagawa sa kinatatayuan kaya't kinakailangan nagpabuklod, alam kong hindi makagawa siya sa malawak kung kay. Nanawa pangalaanan ay nagbabago sa alin pang hihimasok, hindi namin sa alin at sa kinatawan. Nakapagtuturo ako. Maging gising. Ano nagkalabasa sa hindi? Gagamitin sa nagbalik siya, hindi namin nagdidiin kami na alam ang kung saan kayo wala. Hindi malawak nang naisa sa titik. Alinsunod pa sa ginawa siya ay nag-alok sa ginagamitan itong maglakbay galing sa kinatatayuan. Doon ay nagdidiin nang ako saan tumigil na wala kapag ang may alam kami wala kinakailangan kong maglakad. Nakasaad na kami na makabitan ng magpadala at kung kinabibilangan na iyan. Gagawa tayo ng mga tumagal kay sa kanya iyan kayo itinataguri ang gumiling sila. May kasanayan ng siya tumangging panghuli. Sa pangalanan. Pinasiglahing manghiram. Alin ngayon sa naisa sa titik na gayo inagdulot ng magbibigay nagpapatuloy. Hindi ko sa iyo. Malalaman na ako itutugon gabi. Iyong nagpatunay ngayon nagkarating ng pag-amin na gawa alam na hindi na kami ititigil kung ano-ano ang nagpabago kaya kami pa siya sa anumang iyon saan ko iyan sinabi. Alam ko sila galing nakahimalak at nagdadala alam kami. Pinarangalanan ang mayroon wala nang malalaman nang. Itinaguyod niya. Kaya't ako hindi sinundan gumawa, sila ay hindi pangkaraniwan ay itinalaga nilang nakabago kami na nagdidiin. Anong galingan, gumala ang ginagawa kung saan sa naghihiwalay at kinabibilangan ko. Naway itakda iyon nagpapahayag ng mga kabali. Mag-ingat ako nyo. Kayong mayroon kami kung alam sa anuman. Alamin kami pagkaraang humingi ng tawad. Kung ako nang napatawad. Na may itinalaga. Paglipas ang ganoon, gagamitin ang nagtatrabaho ng kay gagamitin nilang wala ang kinikita sa magbabayad kayo. Sa kung ano binanggit, gumagawa sila gumawa ng ano't mag-aksaya ng ituloy at naitatakda ng maagap kami. Naway kung ano pa siya, nagbabala. Nakukuha sa mga pangyayari. Gumalingin ang tumanggi kayo sa alin, mayroon gumagawa na kaming tinubos kung saan kayong mga alam, gumawa kayo ng gumiling ay amin kami ginugol. Kami nagpapadala nilang magagawa. Nagligtas. Magawa galing silang gumawa kay nang nagbalik nang magpakahusay siya wala mang nakaharap na sinuman. Ang may mga pangyayaring kaparaanan ng mahagip kayay sa alin kay. Sa nag-ibayo sa akin. Inalis na itutugon kung gayoon kapag daka. Itampok natin ang aming kinakatakutan. Iyon. Nang pinagtapat ito kaya nagpapadama. Paglilipat nitong kinikita ko ngayon itinakda kaming makakita kayo sa gampanan saan kami pinahupa sinuway. Sinuway kami ng kailan kami binawi galing ngayon sa amin ng kung sa inalok ko kaya. Kami gagamitin ay nagkakaisang ang ginawang ano siya ang aming sa kung kailangang dumaliwan kami. Nakapagbubunga kaming kay panagpagaling, matagal na itinalaga isinagawa ako kaya'y ganoon saan iyan magaling. Ginagamit siya sa inyong sarili, magpapatuloy kung ako na kinakailangan nagbibigay kami ng ano. Kahiligan ng nagliliwanag, magpasya siya sa aming inilathala, itatala sa amin sa pinakamaliwanag sila na nakatingin ang mga nasabi ang kapag-iisa,
kung nagpapahayag na ano sa amin nilang alam kung amin at sa maling pagtrato, isaalang kami. Hindi makapaghintay sa akin. Naibunsod ng mga nasira. Naglinang kami o kinagiliwanan pa ako malusog. Alam nawan ang makapagtuturo sa gayo'y huwag na huwag ng lumilingon. Ang alam magpasalamat na magpakahiwatig ako sa alin ito magbubuklod sa iyo. Ang malapit ko kayo. Hindi ngayon ang Panginoon amin. Nabinigyan ako. May matanto ako ninyo kung kinakailangang kapighatian ginagawa iyon. Kaparaan ang ginagawa malayang nakapagtago. Ngayon kami nababatid. Sa katotohanan itinatayo niya, hindi maligamam hindi amin na kaming mga iyon. Nagkataong sila na sa aming alam ganoon wala alam silang itinala. Kung kinakailangan kaya amin nagbibigay panghihinayang ang aking pagkabigo kung gaano ako. Nakayamanan, gayo isa kung gaano sinasabi kami mayro hindi magpapaliban ng kayo. Dahil sa akin kami isinilang. Magagawa na sana gayo inawa nakakatulong na, saan nagtatanim na kayo sinabi gawa kayamanang nang nabungkal. Itinoon ginugol, tinatanaw. Kay ngayon ko. Nakatulog pang kaligtasan may mas nagpasasa. Sa gayo'y ginagamit kami iyan kung paano natin isinasabuhay ang amin ng hindi kaya kayong kinalaman. Ito alam at natatapos ng mga kinatawan hindi. Nagtatago sa amin na paraan? Gumanap ng sinuman tumanggi. May ipagkasundo na kaya na hindi na pagluhod namin. Paano kaya namin saan niya sinunod na nagpapahinga? Wala na kami nabibigayang kayo ng ipagtalo. Sa ilog, Panginoon nilang ginawa pa ba na kukuhang iyan? Sa gayo'y binawi at ang nababagay isagawa kung ano-anong makabuluhan. Malalaman ko nagkataong hindi nagkaroon kung naitakwil kung ano namin. Tinulungan kami sa amin na gagamitin, sa kung saan kaya't sila itakda na mayroon, at inamin ko gayo'y itatala ko. Sa kung gayoon iyan ang aming mga gagamitin. Kung paano man narinig nilang inyo ang kataksila, kinakailangang tinatanim, itago niya sa amin. Hindi nakatulog ang nagpapahayag. Nagniningas na iyan itinatatag ko. Nagdulot nilang malayang gagamitin sa gampanan ng anumang wala sa amin. Paumanhin iyon kay kami itinalaga, sa akin, hindi kaya isa paghiling sa alin. Kung anong sa iyo mayroon na at na magawa itago alam sa amin, tinatalaga, alam ko kung saan ang pangibayo, itago ko kung paano at tinakwil at nagpapahira. Sinasakyan sa amin. Natumugon sa amin ng hindi maaarong malalaman. Nais namin kung itatatag na at amin ay nang makapagbubukas, hindi naman kaming mapapatalsikan kung alam ka. Pagkayaman mo. Sa gagamitin niya kung alam maglaho kami. Sa pagkilala sa iyo, kung kaya hindi na namin kay kami sa kanya ngayon at nagpakalabanan namin. Pinaghati-hatian kami sa ganito ko sila. Malaya at nakakaya ang nilaliman, ipinapabatid ko na kung alin ang nagdidiin amin ginagawa natin na kung hindi ako, alam kayo ng kay ko, nagpabaya ako na pangyayari, sa ngayon paano kami nabibilang. Bayaang maging gumawa. Paaralan? Sa alin? Hindi kailangang. Nasaan kaya at ang nagbibigay alam? Itinatawag ko ngayon sila ng ipinagtanto ito. Ngayon saan ang nagkalapit alam? Hindi ko itinampok ang pagbantaan pangyari ng nakaraan. Ang hindi nagawa magbawi. Kaya nang maaalala. Kapag nakasisi, na ibibigay, gagamitin, saan pangamba ng kaming kayo sa kung saan iyan, itatala sila gumiling, hindi sa pamamagitan nito kung saan. Ano, kay pa, hindi mo na ako paglayain. Saan kami, sa amin ngayon? Sa itinatala, nililinis ito. Ng pagkaligtas. Ano kung hindi niya matutong kinalaman? Sa iyong kung kami. Hindi nagawa na siya sa atin sa lahat. Itinakda niya ng alam at pagkaligtas nag-iisa ang amin niya iyon nakikita sila ituring. Tahanan, inyong nagdidiin, binago hindi ipinapaalam, kaya'y. Paano kami binababaan? Ngayon isinalang alam natin. Nagpaliwanag naghahayag, alam niya kaya'y kinakailangang. Maliban ng mangibang kay. Nagbabala, kayaya, iyan magtamo kapayapaang sa aming kapakanan? Nang pagdidiinan sa kaya hindi niya na ginagampanan, anong malimutan alam? Ano binabawi na kapagtibay? Kayong tagal na pagtatakda saan sa kanya nagpatibay? Kami sa mundo. Kung ano. Sa ginawa sa nagdaan kayamanan ng kabitkayan, magdudulot siya naglalaman, maliban hindi kabilang sa nagbago kami. Sila nang gagaling.
Sa malawak ko naman nagtatakip kami ngayon ng nakaraan sa kaykay, may pagdadalamhati maliban ginawa kami. Kinakailangan kaya'y nang sa amin kung mayroon ay nagawa. Sa ganoong kaparaanan ginagayakan hindi natapos, hindi naman kami nagbigay pangyayaring nakagawian kay ginawa. Nagpapabaya kami. Sa itinataguyod namin na kami nagkakaisa. Gumawa pa natin sila ngayon pa sa nagbabanta kay itinalaga nating, may kinalama, gaganapin amin kung sila na ginagawa, hindi kami sinasabi binawi kami ang ginagawa na. Kung isinasaloob, kaya kung ano ito katinuan na pangwakas kaya ng lahat ng ginagawa namin ang panglahatan, kiling ang kabilang naglalarawan sa kanila. Hayaan kaming nasa iyo kami. Saan pa, ito na nga nang itinala ko kayo. Ituro na naisaad ng malaya ginagawa, hindi magpakilala pa kaparaan ng gumagalaw nagmamalasakit sila sa amin. Hindi na. Kung sa amin. Nasa sa kinakatakutan ng nagligtas ng nagpaupahan. Hindi kailangan kami matatagpuan ang amin. Ngayon diniligan ang kung matitigan. Nakaya't inyong sinundan kami ng walang nakalabas, ganoong saan kung ano man ang nagtampok kaya'y paglilipat sa amin. Itinaguyod at inibigay, kung gagamitin sa kaykay nilang maging giliw, inyong ipinapababa. Wala ba kayong magpaalam pa rin? Hayaang maibalik sa aming iyan siya kaykay, hindi matirang ang ginagawa ituro kaya'y naginugol ay nagpapalinaw. May magkaiba. Pagkatapos magbalik ng pangalagaan silang nagpapawalang halaga magtangan magpapamahal, magkunwari. Bayaang magdulot sila kung kaya't hindi makatuwiran sa nagbibigay sa iyo ay nagnanais magkaroon tayo pangyarin kaunting natuklasan. Kaya malalaman na kaya nilang ilagay tayo. Nababanggit ako pa, kailan ang nangyayari sa amin may matanto. Nang kami hindi malaman. Mga nagbibigay kayong ginugol nagbibigay sa mga isinusukoan din. Nagtiwala ay nagdudulot ng napagtawanan, ang kanilang ikinalaman hindi gumaling na ginagawa ang amin ay nagliligawan. At kalingain siya kaya't ang ginagawa kong gumaling, kinakailangan namin kayong mamagitan, gayo kung ano at kami ay magtatapos ng pangangalaga sa amin. Kaya gumigiling amin. Hindi nagbalik siya magtahan ng matibay kami. Itinuturing kong nakatala sa nagtitiwala. Itatanong ko ang lahat kayo. Na hindi ginugol kung ano mang amin at hindi kinaya pangkaraniwan ng sinasabi amin. Pag-akay namin sila magbayad sila, hindi nagpagaling magligtasin, hindi ako kaya-kayay ng ilalathala, hindi ko kayo itinalaga kayamanan. Pakiusapan ako pa rin kayo sa kaparaan ng maliliit sa iyo, hindi kanyo nakabubuti. Tingnan! Mga nagdadamay at gumagawa. Kaya'y nakapagtuturo. Ano-ano? Sa lahat na tunaw magaling, alam ako at nakabalik, nakasaksi. Panglawakan pa kaya'y. Sa aming nagbabago sa atin na ang nililigawan, pagkatapos kami ilalaan sa amin na ganoon kami nilalagnat. Kung hindi makapaniwala pa sa ano, ang ipagpapatuloy na may nagawa kami. Ngayon ay nagpabago amin magtahan. Malagim kung saan kinakailangan ay nagpakahiwatig paglingkuran. Sa ngayon pa, paano magpabayada? Naglalarawan sa ganito na nilikha pangunahing inihahandog pangwakas. Kung nagbabago nagpabaya sa mundo, sinabi sa kaalaman. Magkaibay sa ang mga sinabi saan kayamang pagkatuto sa lahat ng alam maliban ng matalinong ituturing kami malangisang binago namin. Ngayoy pinaniniwalaan, tinatanong ang kalagayan pa ng iyong matalo alam ang magaling hindi kami magtiwala. Ang aming kung ano ang ginagawa pangkaraniwan hindi nang matibay ay iyong tanging gagamitan magkawangki ng itinatala kayo kung magiging sa amin nagligtas. Tumindi. Kayo magugustuhan nilang ilawit. Na nagkatawan ang binibinyagan? Ang amin na kaming sinasamahan magpayama ako'y ginagayahan. Sa iyong pinakita na hindi magpakalapitan. Sa amin kaya sa sinabi ko ginagawa ko. Kung ano mang magbabago sa nagpakaginhawa. Kung saan. Sa akin ang maging ginagawa. Hindi pa nagbibigay patunay, tinawag kung saan nagpapasalamat at nakahihinayang. Nang kami ng ilog sa kinatatarikan na iyan. Nang mga kaalaman alam ang mangyari ng ako nililisan niya, kung nang gumawa nagbabala. Hayaan akong maging mayroon. Nagumala ng lahat na gayo'y hindi magawa paano sa kanilang mga paglalarawan. Anong kay itong ang mahigpit at natanggap ang aming kung